Patungo sila Kyosuke, Kazuma at kay Suwabara sa France para sa Monaco Cup. Pero bago pa sila umalis ay poproblemahin pa nila Kazuma ang tatlong lalaking ito. Nasa harapan sila ng Saint Pierre at nakita ito ng peacock ni Meister Kirisaki. Kasalukuyang hawak nila ang Diet Japan ng Fantasia at pinapakiusapan sila ni Yukino na durugin ang Southern Tokyo branch. Isang amoy lang ay alam na nila na non-shokase flour ang ginamit nila dito. Pero bago nila gawin ang tinapay na ito, tinanong ng isa kung anong dahilan ni Yukino kung bakit kinakalaban niya ang Southern Tokyo branch. Taga Fantasia din naman si Yukino. Habang nagsasalita si Yukino ay inis na inis siya kasi puro tanong yung lalaki. Sabi lang niya na mahal lang kasi niya ang tinapay. Pero sa loob-loob niya ay gusto niya lang kasing tirisin ang mga ipis dahil inis na inis siya rito. Pero nakaisip siya ng dahilan. Sabi niya na masama ang mga taga Southern Tokyo branch. May hinalo sila sa dough niya kaya hindi umaalsa kahit anong masa niya. Pinasabog nila yung research niya kaya nawala na yung pinaghirapan niyang yeast. Tinapon din nila yung abo ng nanay niya sa puno. Dahil dito ay nakuha niya ang simpatsya ng tatlong lalaki kahit alam naman nating baliktad ang nangyari. Sabi din ni Yukino na kasing puti siya ng nyebe. Kaya tawa siya ng tawa sa loob-loob niya. Sabi din niya na alam ng may-ari ng Saint Pierre ang ginawa sa kanya ng taga Southern Tokyo branch kaya tinutulungan siya ngayon. Dahil dito ay nakumbinsi na niya ang tatlo na tumulong sa kanya. Sa madaling salita, naloko sila ni Yukino. Yung peacock ni Meister Kirisaki ay tumatawag ngayon para magulat. Sinabi niya ngayon kung anong nangyayari sa Saint Pierre at sa Southern Tokyo branch. Iniisip ngayon ni Meister kung kakayanin lampasan ito ng Southern Tokyo branch. Balik sa Southern Tokyo branch ay pansin na wala silang mga customers. Pumasok si Shigeru para ibalita na ginaya ng Saint Pierre yung diet bread nila pero inaasahan na ito ni manager. Dumating din si Kyosuke para ibalita ang ginawa ng Saint Pierre pero sinabi ni manager na alam na nila. Tinanong ni Kyosuke kung anong gagawin nila pero biglang dumating din si Tsukino para sabihan sila sa parehong balita kaya si Kyosuke naman ang nagsabing alam na nila. Pinabuksan ni Tsukino ang TV at minamarket nila ang tinapay na sila ang tunay at ang sa Southern Tokyo branch ang peke. Hinamon din sila na kung may problema ay pumunta sa Saint Pierre. Nagulat si Shigeru dahil nagawa nilang gayahin ang Diet Japan. Sabi ni Kazuma na ang tunay ay yung kanila at yung peke ay ang sa Saint Pierre. Pero sabi ni manager na dahil may backer sila na marami ang pera, nagagamit nila ito para kontrolin ang impormasyon. Kahit pa ang tunay ay yung sa kanila, wala silang magagawa, ang itim ay nagiging puti. Naisip niya ngayon na gumawa na lang ng bagong tinapay na parehong maganda sa kalusugan at masarap. Sabi ni Shigeru na imposible yun pero sinabi ni Kazuma na posible ito sa Japan number 56 niya. Naalala ni Kyosuke na ito yung ginawa ni Kazuma sa entrance exam na tinapakan niya. Pero syempre sinasabi ni Kyosuke na hindi ito sinasadya habang pinapawisan. Naubos na yung sangkap niya para dito pero pwede siyang magpadala sa ate niya. Ang sangkap niya ay rice bran. Ito yung pinagbalatan ng palay. Sang-ayon si Shigeru na maganda ito sa katawan at okay para sa diet pero ang problema niya ay mapait ito. Sinigurado ni Kazuma na hindi ito mapait dahil maganda ang palay ng lolo niya at espesyal na dough ang gagamitin niya. Sabi ni manager na may malaki silang problema. Hindi panahon ng ani ng palay ngayon kaya matagal pa ang aantayin nila bago magkaroon uli nito kaya nawalan na sila ng pag-asa. May kinuha si Kyosuke sa bulsa niya at inabot kay Kazuma. Tinatago niya ito bilang memorya. Galing ito sa tatay ni Kyosuke at sinabi niya na ginagamit ito ng tatay niya dati dahil maganda ito sa kalusugan. Yun nga lang masyadong masama ang lasa. Ito din yung paraan niya para makabawi sa nangyari sa Japan number 56 ni Kazuma. Natuwa si Kazuma at sinabing pwede itong magamit na kapalit para sa Japan number 56 niya. Kung ginawa nilang puti ang itim, gagawin naman niyang itim ang puti. Pumasok sila ngayon sa Saint Pierre at hinarap sila. Tulad ng sinabi nila sa telebisyon, nandito sila ngayon para homenin sila. Pinakita ni Kazuma ngayon ang Black Japan. Ipapatikim nila ang bagong tinapay nila. Kapag masarap ito, dapat bawiin nila yung sinabi nila sa TV. Kapag hindi masarap, isasarado nila ang Southern Tokyo branch, sabi ni Tsukino. Pumayag ang tatlong lalaki. Bago nila tikman, napansin nilang amoy kawayan ito kaya tinikman na nila ito. Habang nagtataga ng kawayan ay natagpuan nila si Prinsesa Kaguya. Nung lumaki na siya ay gusto siyang pakasalan ng emperador kaso tinanggihan ni Prinsesa Kaguya. Nakita nila ngayon na si Yukino pala yung sumabutahe sa tinapay ni Kyosuke sa newcomers battle. Ngayon naman ay umalis na si Prinsesa Kaguya pabalik sa buwan. Nakita din nila na ang nagpasabog ng research ay si Yukino din. Nasa kalawakan sila ngayon at gamit nila ang Mobile Suit 09 Dome. Parody ito ng Black Tri-Stars. Ang pakay nila ay pabalikin si Prinsesa Kaguya sa Earth. Pero pagdating nila ay umilo ang kawayan. May nakita silang Gundam at sinugod sila nito. Ang piloto ay si Prinsesa Kaguya at trinidor sila ni Kaguya. Nakabase sa RX-78 Gundam ang gamit ni Yukino. Isa-isa silang tinapos ni Yukino.
Makikita ngayon na lumabas na ang katotohanan na si Yukino ang nagkalat ng abo ng nanay ni Tsukino. Dahil sa Black Japan, napagtanto nila na niloko lang sila ni Yukino. Hindi siya nyebe. Sobrang itim ng tunay na Yukino. Sobrang itim parang buhok sa kwan. Sobrang nasarapan sila sa Black Japan. Uling na kawayan ang ginamit dito. Sobrang epektibo nito sa pagsipsip ng bakterya at mga nutrisyon na pwedeng makataba sa tao kaya sobrang ganda nito para sa diet. Nagtataka siya ngayon kung bakit hindi ito mapait. Sabi ni Kyosuke na ito'y dahil sinunog ang kawayan sa mahigit 1,000 degrees kaya nawala na ang mapait na lasa. Sabi ni Shigeru na kaya hindi buhaghag ang dough kahit hinaluan ng uling na kawayan ay dahil ginamit nila ang solar hands at solar gauntlets sa pagmasa ng dough. Tinanggap nila ang pagkatalo at sinabing babawiin yung sinabi nila sa TV pero sinabi ni Tsukino na hindi na kailangan dahil ibebenta na nila yung Black Japan simula bukas. Dito nila nakita na ang tunay na prinsesa Kaguya ay si Tsukino. Matapos nilang malaman ang panloloko ni Yukino ay nag-resign sila. Kinabukasan ay sobrang mabenta ang Black Japan at dinumog ng mga kababaihan. Masaya si Tsukino na kahit itim ito ay nagustuhan pa din ng mga tao. Paliwanag ni manager na dahil ang itim na pagkain ay normal naman sa mga Hapon. Pinakamalaking halimbawa na lang niyan ay ang nori o pinatuyong seaweed. Kung kumakain kayo ng maki, yun ang nori, yung itim na nakabalot sa maki. Dito'y naalala ni Kazuma na kailangan na niya maghanda sa pag-alis nila papunta ng France. Nagulat ang Peacock kay Meister at tuwang-tuwa siya sa nangyari. Kumpiyansa din siya sa Monaco Cup dahil magaling talaga sila. Nandito na sila ngayon sa airport at may inabot si Shigeru kay Kyosuke. Sabi niya na buksan niya ito kapag kailangan niya. Dito'y umalis na sila. Pagkatapos ay inabot ni Tsukino ang lahat ng pera ng Southern Tokyo branch para magamit sa plano ni Shigeru. Dahil dito ay pwede na nilang kitain ng 10 billion yen. Ang natitira na lang ay yung odds. Kailangang maging 200-1 ang odds ng Japan para kumita sila ng 10 billion yen at nakasalalay ito kay Kyosuke. Naalala ngayon ni Kyosuke yung 10 billion yen clown o payaso. Kailangan niyang magpanggap na mahina para lalo pang tumaas ang odds nila. Sabi ni Kai Suwabara na mas mataas sana ang tsansa nilang manalo sa Monaco Cup kung si Shigeru ang sumama. Ang sabi mo, nag-away silang dalawa ngayon dahil dito. May tumuka sa tinapay ni Kazuma at sumama pala sa kanila yung Peacock ni Meister Kirisaki. Pinagsabihan sila ng stewardess kaya hiyang-hiya si Kuroyanagi sa abalang na idulot nila. Nakarating na sila ngayon sa France at namamasyal na sila. Excited na excited si Kazuma at Kyosuke pero sinabihan sila ni Kai na hindi sila nagpunta dito para magsaya. Sabi ni Kuroyanagi na okay lang na mag-enjoy sila sa ngayon dahil bukas pa sila magsisimula. Pero makikita si Kai na mayroong libro at ito'y guidebook ng mga magandang pasyalan. Kunwari pa si Kai, excited din naman pala. Naglibot na sila pero napansin sila ng isang babae. Sinundan sila ng babae at binangga si Kyosuke. Humingi siya ng paumanhin at saka umalis. Saka lang napansin ni Kyosuke na nawawala na yung petaka niya kaya sobrang na-depress si Kyosuke. Dumiretso sila sa lugar ng pagsasanay nila at napansin nila na luma na ito at kasing liit ng Southern Tokyo branch. Ito ang Gordon Blue. May dumating na babae. Humingi ng tawad si Kuroyanagi dahil na late sila. Isa sa kanila kasi ang nawala ng wallet. Sabi niya na baka ito yung hinahanap niyang wallet. Nagpasalamat si Kyosuke pero binato sa kanya ng babae ito. Sinabi niya na siya ang dumukot ng wallet niya. Ito'y dahil mas mataas ang krimen dito kumpara sa Japan kaya tinuturuan lang niya sila na dapat mas mag-ingat. Nagtataka si Kyosuke kung paano niya nalaman na sila ang Japan representatives. Sabi niya na dahil ito kay Ku. Sa kapatid niya kasi yung Peacock. Ang pangalan niya ay Sophie Balzac Kirisaki. Siya ang nakababatang kapatid ni Meister Kirisaki. Inaniyayahan sila ni Sophie na pumasok at nakita nila ngayon ang mga tinapay. Humanga sila dahil mataas ang kalidad ng mga tinapay dito. Pinatikim ni Sophie ang tinapay para malaman nila ang pagkakaiba ng tinapay dito kumpara sa Japan. Sabi nila na masarap ito pero medyo tuyo. Ito ang gustong ituro ni Sophie sa kanila. Sa hapon kasi gusto nila malagkit ang loob ng tinapay. Sa mga foreigner, normal sa kanila yung tuyo kasi mas marami ang laway nila kaya hindi problema sa kanila ito. Isa pa ay ang hurado na titikim ay foreigner kaya kailangan nilang isaalang-alang ito sa paggawa ng tinapay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang sumailalim sa isang buwang pagsasanay dito. Sabi niya na hindi naman mahirap ito at tiwala siya sa kanila kasi sinabi na ng kapatid niya na bibihira lang sa 20 taon ang talento nila. Nagsimula na ang pagsasanay nila at pinuri ni Kyosuke si Sophie dahil first class ang pagmasa niya sa dough. Pinuri ni Sophie si Kazuma at si Kai dahil mabilis silang matuto. Nagtanong si Kai kung bakit walang customers sa bakery niya kahit first class naman yung mga tinapay niya. Ayaw sabihin ni Sophie pero sabi ni Kai na karapatan nilang malaman dahil siya ang magtuturo sa kanila. Kung hindi sapat ang level ng tinapay niya para sa mga tao ng France walang silbi ang pagsasanay nila sa kanya. Lumabas sila at tinuro niya yung bakery na katapat nila. Ito ang pinakasikat na bakery sa Paris. Ang
Maison Kaiser. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang customer. Kapalit ng pagtuturo niya sa kanila ay gusto ni Sophie na talunin nila ang mga Kaiser. Sila ang French representatives. Sobrang ganado ngayon sila Kazuma. Pinasalamatan ni Sophie si Kai at Kazuma at hindi pinansin si Kyosuke dahil tingin niya wala siyang bilang. Kaso binolahan niya sila na tulad ng sa Japan na halos lahat ng tao marunong magsaing, sa France naman lahat marunong mag-bake ng tinapay. Ang Kaiser ay puno ng mga artisan sa France at kinuha nila ang pinakamagagaling dito. Normal lang sa kanila ang may solar hands at solar gauntlets kaya hindi sila madaling talunin. Sobrang nasindak na si Kyosuke. Pero hindi natinag sila Kai at gusto nilang makaharap ang mga Kaiser. Natakot si Sophie na baka bigla silang mawala ng lakas ng loob pag nakita nila kung gaano kagaling ang mga Kaiser. Hindi pa nagbubukas ang bakery at ang dami na ng tao. Linait ni Kyosuke yung simbolo sa taas ng bakery nila pero saktong nasa likuran na niya yung isa sa mga Kaiser kaya nagulat si Kyosuke. Siya ang pangatlong Kaiser, si Edward Kaiser. Nakilala agad siya ng mga tao. Inaya sila ni Edward na pumasok. Kaso ayaw ni Sophie kasi baka magaya sila sa nakaraang taon kung saan nawalan ng lakas ng loob ang Japanese representatives matapos makita ang taas ng level ng mga Kaiser. Sinigurado ni Kuroyanagi na mas malakas ang pinadala nila ngayon kaya walang dapat ipag-alala. Baka ang mga Kaiser pa ang panghinaan ng loob. Dahil magkakapatid ang Kaiser, sabi ni Kyosuke na napili lang sila dahil magkadugo sila at hindi dahil sa magaling sila. Sabi ni Edward na hindi pinili ang mga Kaiser dahil sa dugo nila dahil hindi naman talaga sila tunay na magkapatid. Pero naging magkapatid ang turing nila sa isa't isa dahil kinikilala nila ang kakayahan ng bawat isa. Pagpasok nila ay nandito ang dalawa pa niyang kapatid. Yung nasa baba ay si Bob Kaiser, ang pangalawa. Yung nasa taas ay si Grand Kaiser, ang panganay. Pinatikim nila ang brioche na ginawa ng mga Kaiser. Si Kuroyanagi ngayon ay nagbabasa ng magazine at may nakita siyang anime. Reference ito ng anime na Zatch Bell. Ang bida sa anime na ito ay si Gash Bell at mahilig siya sa yellowtail na tuna. Ang problema ni Kuroyanagi ay baka gayahin ito ng mga bata kasi kinakain ito ni Gash Bell ng hindi malinis. Dapat hinuhugasan muna ito. Ang buri ay hapon ng yellowtail. Ang gustong sabihin ni Kuroyanagi ay buri wash. Kapag binigkas mo ito ng mabalis ay magiging katunog ito ng brioche kaya pinagpilitan niyang i-connect ito. Yun ang reaksyon ni Kuroyanagi sa sarap. Ginamit din nila ang laman de Diez o goddess hands. Maliban pa sa solar hands o solar gauntlets, sobrang flexible ang mga daliri nila at kinakailangan ito sa paggawa ng brioche at iba pang malambot at artistic na tinapay. Sobrang nasindak sila at kahit si Sophie ay hindi kayang gawin ito kaya natakot si Sophie dahil pinanghihinaan na ng loob ang Japanese representatives. Pero nagulat ang mga Kaiser. Kaya din pala itong gawin ni Kazuma at Kai. Sabi ni Kazuma na sumama si Kyosuke sa kanila kaso nahiya si Kyosuke at umalis dahil ang totoo niyan ay hindi niya kaya. Pagkatapos ng pagkikitang iyon ay patuloy na sumailalim sila sa pagsasanay hanggang sa isang buwan na ang lumipas. Kinabukasan ay simula na ng Monaco Cup at sasama si Sophie sa kanila. Kaso si Kyosuke nagulat at mukhang ayaw niyang pasamayan si Sophie kaya ginawa niyang dahilan na baka malugi ang store kapag sumama siya. Kwento ni Sophie na ang katotohanan ay matagal ng lugi ito pero hindi nila maisara dahil pagmamayari ito ng kumukup sa kanila matapos silang iwanan ng tatay niya at pumanaw ang nanay nila. Bayad pa din naman kasi siya ng Pantasia hanggang matapos ang Monaco Cup kaya okay lang ito. Nahalata ni Sophie na ayaw siyang pasamayan kaya nagalit siya kay Kyosuke. Nung gabi ay napapaisip si Kyosuke kung itutuloy pa niya yung plano nila ni Shigeru kasi nahihiya siya na makikita ito ni Sophie. Pero bigla siyang nakadinig ng ring ng telepono. Kinuha niya yung box na binigay sa kanya ni Shigeru at binuksan. Dito niya nakita ngayon ang isang satellite phone. Sinagot ito ni Kyosuke at si Shigeru pala yung tumatawag. Kinakamusta siya ni Shigeru pero gustong mag-back out ni Kyosuke dahil sobrang nahihiya siya. Hindi pumayag si Shigeru at pinaalala niya na si Yukino ang magmamana ng Pantasia kapag hindi nila ginawa ito. Sinabi ni Shigeru na siya ang 10 billion yen Roden. Siya ang eskultor ng estatwa ng lalaking nakapangalumbaba. Mukhang magandang pakinggan ito sa tenga ni Kyosuke kaya nauto uli siya. Sabi ni Shigeru na wag itapon ng box at may nasa ilalim pa nito kaya binuksan ni Kyosuke at kinuha niya. Umalis na sila papuntang Monaco at nandito sila ngayon sa gusali kung saan gaganapin ang Monaco Cup. Ito ang Grand Casino. Bago magsimula ay magkakaroon muna ng exhibition kung saan kailangan nilang gumawa ng tinapay bilang presentasyon. Dito kasi susukatin ng mga pupusta ang kakayahan ng kada bansa. Parang pag-inspection sa mga kabayo bago pumusta sa horse racing. Hindi ito opisyal na match. Ayon sa plano ni Shigeru, sinabi ni Kyosuke na ang dapat nilang gawin ay yung thinker. Yung nakapangalumbabang estatwa. Pumayag si Sophie at si Kai dahil sikat naman ang estatwa sa buong mundo. May 3 araw sila para gawin ito. 3 araw ang lumipas at tapos na nila ang tinapay. Pinuri sila ni Sophie. Pansin si Kyosuke na nakukonsensya dahil maganda yung nagawa nila. Sabi ni Kyosuke na siya na daw ang magdadala nito pero biglang nagkamali ng hakbang si Kyosuke.
Nalaglag ang gawa nila at sinasadya pala ito ni Kyosuke katulad ng ginawa niya dati sa entrance exam nila sa Fantasia. Napesat na ito. Humingi siya ng tawad na kunwari hindi niya sinasadya. Wala na silang oras ngayon na gumawa ng bagong tinapay. Nagalit si Kai at sinabing magherekiri itong si Kyosuke kaya sobrang natakot itong si Kyosuke. Sa pananaw niya ay ito lang ang paraan para mapanagutan niya ang kahihiyan niya. Pinigilan siya ni Sophie dahil sobra naman ata yun pero tinanong ni Kai kung paano niya pananagutan ang kasalanan niya. Sinabi ni Kyosuke na maghanda si Kai at ipapakita niya kung paano. Sa loob-loob ni Kyosuke ay sinabi niyang ito na ang inaantay niya dahil parte ito ng plano ni Shigeru. Nandito na sila sa Grand Casino at simula na ang exhibition. Ang host nila ay si Piero Bolnes Sinabi niyang simula na ang pastahan. Sobrang ganda ng mga tinapay na ginawa ng iba't ibang bansa kaya humanga sila maliban nga lang sa gawa nila. Napakalaki ng gawa nila kasi si Kyosuke yung nasa loob. Kaya natatakot ngayon ang mga tao sa gawa nila. Sobrang nahihiya sila Kuroyanagi at Kai. Pero wala kasi silang magagawa dahil kinailangan nilang makagawa ng tinapay sa maikling oras. Nahihirapan si Kyosuke at napakalamig pala ng harina sa tiyan niya kaya humihilab ito ngayon. Pinahid lang sa katawan niya ang harina at ginamitan ng burner o blowtorch para maluto yung harina. Pansin na medyo nanginginig na si Kyosuke dahil sa tiyan niya. Imbis na the thinker, pakiramdam niya ngayon ay parang nakaupo siya sa toilet at nagtitiis. Linapitan pa siya ng babae kaya tiningnan niya ito ng masama para layuan siya. Natakot siya at sinabi niya sa asawa niya na parang tinitingnan siya ng tinapay. Pinapalabas ito sa internet kaya pinapanood ito ngayon ni Shigeru sa Southern Tokyo branch. Dahil sa ginawa ni Kyosuke ay siguradong tataas pa lalo ang odds ng Japan representatives. Isa pa ay walang kwenta yung team ng Japan last year kaya lalong walang gustong pumusta sa kanila. Kasalukuyan ay 138-1 ang odds pero ang kailangan nila ay maging 200-1 ito para kumita sila ng 10 billion yen. Nung nakita ito ni manager ay hindi niya mapigilan ang tawa niya. Nag-anunsyo si Piero na may espesyal na panauhin sila. Mula sa kaharian ng Pankita, si Princess Anne. Pumasok siya at kumaway sa mga tao pero natigilan siya nang nakita niya ang tinapay ng Japan. Maliban sa malaki ito, pansin kasi na nanginginig ito. Pinakalma niya ang sarili niya at nagpatuloy sa paglalakad. Sobrang di nalamig na si Kyosuke pero namumroblema siya dahil hindi pa sapat yung odds nila matapos ang 3 oras. Hindi na matiis ni Kyosuke ang tiyan niya at parang may nagkakam-wave sa puwet niya. Sabi ni Kazuma na kailangan na niyang mag-CR kasi 3 oras na ang lumipas kaya nagulat si Kuroyanagi. Kung si Kazuma naiihi na, paano pa si Kyosuke sa loob ng tinapay? Nananalangin siya ngayon na sana matiis ni Kyosuke kasi 8 oras itong exhibition. Kinikiskas na ngayon ni Kyosuke ang puwet niya dahil hindi na niya matiis. Kanina nagkakam-wave lang si Goku. Ngayon ay energy ball na sa puwet niya. Napasigaw si Kuroyanagi at sinubukang pigilan si Kyosuke. Kaso hindi na talaga niya kaya at tuluyan ng nasira ang tinapay nila. Nalaglag siya patungo sa prinsesa. Hinabol si Kyosuke ng security dahil dito. Balik sa Japan ay sobrang saya ni Shigeru dahil sobrang tumaas ang odds nila sa ginawa ni Kyosuke. Nagalit si Kyosuke dahil naligay sa alanganin ngayon ang kinabukasan niya bilang isang baker. Pero pinuri siya ni Shigeru dahil naging 300-1 na ang odds nila. Kaya mahigit 15 billion yen ang kikitain nila kapag nanalo sila kaya natuwa na din si Kyosuke. Pagkatapos nun ay bumaba siya sa lobby ng hotel nila at nakita niya sila na sobrang depressed sa nangyari. Sabi ni Kyosuke nakalimutan na lang yun dahil nangyari na ang nangyari pero nagalit si Kai dahil hindi naman yung kahihiyan lang ang problema. Sinabi ni Kuroyanagi na dahil sa nangyari, nagalit ang management board dahil ininsulto ng Japan ang Monaco Cup at binolehan sila. Pinatawan sila ng -2. Sa preliminaries maximum na 10 ang score na pwede nilang makuha at may -2 na agad sila. Kung tutuusin, maswerte na sila dahil hindi sila disqualified kahit matindi ang nagawa ni Kyosuke sa prinsesa. Ngayon ay araw na ng Monaco Cup at si Piero bilang host ay sinimulan na ito. May introduction muna kada bansa. Nauna ang France, ang defending champions at ang home team kaya todo ang suporta ng mga tao. Sunod ang Germany na may beer pa. Sunod ang Great Britain na may bagpipes. Excited si Kyosuke pero galit si Kai dahil alam niyang galit sa kanila ang mga tao. Paglabas nila ay galit na galit ang mga tao sa kanila pero kumakaway pa si Kyosuke dahil ang akala niya ay chini-cheer sila ng tao kaya binato siya ni Kai. Sinisisi ni Kai si Kyosuke kaya galit na galit ang tao sa kanila. Pagkatapos ay humantong ito sa away at nadamay pa si Kazuma. Lalo pang nadagdagan ang kahihiyan ng Japan representatives. Minaliit sila ni Edward Kaiser pero sinabihan siya ni Bob na mag-ingat pa din lalo na sa naka-headband dahil hindi nila inaasahan na may goddess hands din itong si Kazuma. Pinaliwanag ni Piero na mahigit 135 ang mga kalahok na bansa. May 2 preliminaries at 5 puntos ang makukuha nila sa una at 5 puntos sa pangalawa. Pagsasamahin ito at pwede silang makakuha ng 10 puntos. Ang 16 na bansa na may pinakamataas na puntos ang kukunin sa susunod na round. Pero dahil may -2 na sila ay 8 puntos na lang ang pinakamataas na makukuha nila. Biglang may lumabas na mga roulette.
Ito ang ingredients roulette. Paliwanag ni Piero na sa unang preliminaries pwede silang gumamit ng kahit anong harina, kahit anong yeast, at kahit anong tubig kahit pa seawater. Pero maliban sa tatlong iyon, wala na silang ibang pwedeng gamitin. Yung ibang sangkap na pwede nilang gamitin ay kung anong makukuha nila sa roulette. Ang sabi mo, kada miyembro ng team ay may isang tsansang makakuha ng sangkap sa roulette. Kung anong makuha nila, yun na yun. Kung wala silang asin o asukal, good luck na lang sa kanila. Kinakabahan ngayon si Kuroyanogi dahil may mga team sa nakaraang taon na hindi nakakuha ng asin kaya nagpapawis sila para lang makagawa ng asin. Grabe, sarap niyan. Pero ang maganda naman ayon kay Kuroyanogi ay kalahati ng naman ng nasa roulette ay asin at asukal kaya mataas ang tsansang makakuha ng asin o asukal. 25% na asukal, 25% na asin. Pinaikot na ang roulette at una si Kazuma. Hinagis na niya ang bola. Nahulog ito sa itlog. Sabi ni Kuroyanogi na maswerte sila dahil 2 lang sa 100 nasa roulette ang itlog. 2% lang ang tsansang mahulog ang bola dito. Hinagis naman ni Kyosuke ang bola. Pero nahulog ito sa pangalawang itlog sa roulette. Hindi makapaniwala si Kyosuke. Si Kazuma ay tuwang-tuwa pa. Kailangan nilang makakuha ng kahit asin man lang o asukal kaya nakasalalay na ito kay Suwabara. Gagamitan ito ngayon ni Kai ng kakaibang teknik. Sabi niya na kayang-kaya niyang kontrolin ang bola kaya sisiw lang ito. Ang tatargetin ni Kai ay yung number 79 sa pagitan ng nakuha nilang dalawa. Binato na ni Kai ang bola. Lumipad ang bola sa taas sa sobrang lakas. Dito'y linabas na ni Kai ang kanyang dragon. Nalaglag ang bola at dumiretso sa asukal tulad ng sinabi ni Kai. Pero tumalbog ito at lumipat sa number 78 kaya puro itlog ang nakuha nila. Nagalit si Kyosuke kasi kung sobrang asintado si Kai pwede naman doon sa kabilang parte ng roulette yung inasinta niya. Kung tinira na lang niya yung 1 to 50, nakakuha man lang sila ng asukal o asin dahil 25% ang tsansa nito. Pero katwiran ni Kai nakaruwagan kasi yun kung hindi yung 79 yung tinarget niya. Dapat may challenge at tabi-tabi sila. Si Kazuma naman ay sobrang nagdidiwang kahit may matinding problema sila. Mahilig ata kasi si Kazuma sa itlog. Sobrang lupit nila dahil 2% na lang yung tsansang makakuha sila ng itlog pero 3 beses pa nila nakuha. Nag-aalala ngayon si Kyosuke pero relax na relax lang si Kazuma dahil may naisip na kasi siya. Kahit anong harina ang pwedeng gamitin diba? Kaya sapat na yung mga itlog para sa Japan number 21. Pero walang tiwala si Kyosuke. Kahit si Shigeru ay napansin na matindi ang problema nila. Nagsalita si Tsukino at nag-aalala siya ngayon dahil ubos na ang pera ng Southern Tokyo branch. Kapag natalo sila, hindi lang yung pag-agaw ng St. Pierre ang puproblemahin nila, mawawala na din ang Southern Tokyo branch sa kanya at hindi na niya mamanahin ang Fantasia. Boses lang pala ni manager yun at nagalit si Tsukino dahil hindi naman yun ang iniisip niya. Nag-aalala lang naman kasi siya. Wala na silang magagawa kung ito ang mangyayari, sabi ni Shigeru. Sumigaw si Kazuma at tinawag na manong si Piero. Daling pumunta si Piero kay Kazuma. Sinabi ni Kazuma yung kailangan niyang harina pero nagalit si Piero dahil tinawag siyang manong kasi 22 taong gulang pa lang siya. Parang Kuroyanogi lang. Isasabit niya si Kazuma sa trapis at iiwanan hanggang matuyo. Ginawa na niya ito sa nakaraang taon. Nagalit si Piero at naging kamukha ni Hisoka kapag napasma. Natakot si Kazuma kaya hindi na niya tatawagin na manong si Piero. Binigay na ni Piero ang harina na hiniling ni Kazuma. Sa loob-loob ni Piero ay humanga siya kay Kazuma dahil alam niya ang tungkol sa harina na ito. Kahit si Kai ay nasindak kay Piero. Pinabuksan na ni Kazuma sa kanila ang mga itlog. Si Kai ang bumisag ng mga itlog. Si Kyosuke naman ang nagbati ng itlog. Isa siyang tunay na master, baker. Habang nanonood ay napansin ni Shigeru ang balak ni Kazuma kaya panatag na ang loob niya. Ito na ang Japan number 21 pero duda si Kyosuke kung masarap ito dahil wala silang asin o asukal man lang. Sisimula na ang pagtikim ng tinapay. Nagtataka ngayon si Kyosuke kung paano titikman ni Piero ang 135 tinapay. Narinig siya ni Piero kaya pinakita niya ang teknik na gagamitin niya. Biglang umusok at naglabasan ng maraming Piero. Kagebunshin technique times 2 times 2 times 2. Lumikha siya ng 135 Piero para tumikim ng tinapay. Sinimulan na niya ang paghuhusga. Madaming tinapay agad ang binagsak niya. Ang Chile, Mongolia at Russia ay 0 agad pero nagreklamo ang Russia dahil hindi man lang niya tinikman ang tinapay nila. Sabi ni Piero ay dahil ito sa isang world level na payaso siya. Kahit 10,000 tao pa ang nanonood, madali niyang napapansin kung sino ang tumitawa, umiiyak o umuutot. Kahit madami sila, alam niya na hindi din nakakuha ng asin o asukal ang Russia at wala man lang silang ginawang kakaibang teknik para punan ang kawalan ng asukal at asin.
Kaya walang nagawa ang Russia dahil totoo ang sinabi ni Piero. Medyo nababahala ngayon si Kai dahil isa pa nilang problema ay may -2 sila. Nainis si Kyosuke at tinanong kung sino ba kasi ang may kasalanan nun. Kaya nagalit si Kai sa kanya. Yung kanila na ang titikman ni Piero. Sinabi ni Piero na alam niyang may ginawa silang teknik kaya wala silang dapat ipag-alala. Sinabi ni Kazuma na ito'y Japan No. 21 Castelle Japan. Ang pinakamalapit na kapareho ng Castelle na ito ay ang chiffon cake. Tinikman na ito ni Piero at inaantay ni Kyosuke ang magiging reaksyon ng isang world level na judge. Bigla niyang kinuwento ang talambuhay niya. Sabi niya na nakalimutan siya ng mga magulang niya sa isang circus ng Kedam. Ang boss nila ay si Don Janko. Nakita ng isang tauhan niya si Piero. Naisip niyang kupkupin ang sanggol at dito na siya pinangalanan na Piero Boldness ni Don Janko. Unti-unting lumaki si Piero at dito sinabi ni Don na kailangang galingan ni Piero para kapag sumikat siya, mahahanap na siya ng mga magulang niya. Ang isang maalamat na payaso ay kayang makaakit ng libo-libong mga tao kahit mag-isa lang siya. Kapag naging world level na payaso itong si Piero, darating din ang panahon na makikita siya ng mga magulang niya. Kaya pinagbutihan ni Piero ang pagsasanay hanggang sa naging payaso na siya at sumikat ng husto ang Kedam Circus. Nagtataka ngayon si Kyosuke kasi sobrang haba ng kwento ni Piero at nagsialisan na yung ibang mga bansa sa haba ng kwento niya. Balik sa kwento niya ay nalaman niyang didiretso na sila ngayon sa Japan dahil nakita ng boss nila na may oportunidad sila sa Japan. May isang circus kasi na nagpunta doon na kumita ng malaki. Kaso inaalala ni Piero na baka malugi sila dahil malaki ang gasto sa renta, yung tent, at yung pwesto. Isa pa ay yung circus na nauna sa kanila ay may backer na telebisyon. Pero itutuloy pa din ng boss nila at ipapasa na niya ang circus kay Piero pagkatapos ng palabas nila sa Japan. Nagpunta na sila sa Japan pero tulad ng inaasahan, nalugi sila dahil wala man lang silang announcement sa telebisyon. Malaki ang gastos sa pwesto, yung pagkain, yung mga performers at mga hayop. Mataas din ang gastusin sa Japan. Dahil dito ay naisip niyang maghanap ng bagong trick para maging katulad siya ng isang maalamat na payaso. Sobrang nag-iisip si Piero hanggang sa inabot na siya ng 3:00 ng madaling araw. May nakita siyang commercial ng Castella. Dahil sa commercial na ito ay nakuha niya ang ideya ng Kagebunshin technique. Dahil dito ay sumikat siya at naging matagumpay ang Kedam Circus sa Japan. Kinonek niya yung commercial ng Castella sa Castelle Japan ni Kazuma. Dahil dyan ay nakakuha sila ng perfect na 5 na score. Kaso nakatulog na sila. Sobrang haba ng kwento. Inabot na din sila ng 3:00 ng madaling araw kaya kinumutan na ni Piero sila. Nag-aantay din ng mga Kaiser kaya nalaman nila na malakas ang Japan representatives. Pero nagtataka si Edward kung paano naging masarap ito kahit walang asukal. Sinabi ni Bob na dahil ito sa Hatsuge Genbako na harina. Kapag dinurog ito ng pino ay naglalabas ito ng asukal na sapat na para makagawa ng matamis na tinapay. Dahil dito ay maseseryosohin na sila ng French representatives. Balik kila Shigeru ay nabalitaan nila na nakakuha ng perfect score sila Kazuma. Pero ayaw pa magsaya ni manager dahil hindi pa tapos at may second round pa. Ganon din si Kuroyanagi at sinabi niya na nung nakaraang taon, 7 points ang pinakamababang score na nakaabot sa top 16. Dahil may -2 sila ay dapat siguruhin nila na mataas pa din ang makuha nila sa pangalawang preliminaries. Pilit na sinasabi ni Kyosuke na hindi naman sila masyadong naapektuhan sa penalty nila pero nainis si Kai at tinawag siyang kalbo kaya nag-away uli sila. Pinuri ni Kuroyanagi si Kazuma at tinanong kung saan niya nakuha yung ideya ng paggamit ng Hatsuge Genbako na harina. Natutunan niya na may iba't ibang harina dahil kay Shigeru kaya minabuting niyang mag-aral pa tungkol dito. Nagpaturo siya sa kaibigan niyang nag-aani ng trigo kaya natutunan niya ito. Humanga si Kai kasi matapos manalo sa newcomers battle ay lalo pa siyang nagsikap. Pero sinabi niya na siya din ay lalo pang gumaling at gusto niya siya naman sa pangalawang preliminaries. Sabi ni Kyosuke na ma-pride kasi si Kai Suwabara at ayaw niya na tagatulong lang siya ni Kazuma. Sunod na araw ay second preliminaries na pero bigla sila linapitan ni Edward Kaiser at may hamon siya. Nakipagpustahan siya na kung sino ang mas mababa ang score sa second preliminaries ay dapat mag-back out na. Ayaw pumayag ni Kyosuke dahil wala naman silang mapapala sa postahan na ito. Katwiran ni Edward na meron dahil kapag natalo ang mga Kaiser, natanggal na agad ang pinakamalakas na makakalaban nila. Mag-isa lang din siyang lalaban sa kanila. Nagalit si Kyosuke pero kunwari lang. Tuwang-tuwa siya sa partide kaya nagagalit-galitan siya. Reverse psychology lang para tanggapin ni Kai. Tinanggap nga ito ni Kai pero sinabi niya na siya lang din ang lalaban. One-on-one ito. Nagkasundo sila at umalis na si Edward. Pero nagalit si Kyosuke kasi sinayang ni Kai yung lamang nila kung magtutulungan sila. Nainis si Kai kay Kyosuke at humingi siya ng tulong kay Kazuma. Sabi ni Kazuma na ipapaubaya niya ito kay Kai dahil may tiwala siya sa kanya. Ito na ang second round at may slot machine naman ngayon. Nag-aalala si Kyosuke pero sinigurado ni Kazuma na magiging okay lang ang lahat dahil maaasahan si Kai. Sinimulan na ni Kai ang paglaro ng slot machine. Nakakuha agad ng 3 pare-pareho si Kai at naglaglagan ang mga coins.
Sinabi niya na bilang samurai, madali lang nasusundan ng mata niya ang mga picture sa slot machine kaya sisiw lang ito. Patuloy lang ang pagkapanalo ni Kai ng coins. Hangang-hanga si Kyosuke sa nagagawa ni Kai at kahit si Edward ay pinuri siya. Napansin ni Kai na maunti lang yung kay Edward pero sinabihan siya ni Edward na masama ang sobrang katakawan. Lahat sila ay tapos na kaya pinaliwanag na ni Piero ang patakaran sa pangalawang preliminaries. Makikita na yung mga barya ay may pangalan ng mga sangkap. Kailangan nilang gamitin ang lahat ng sangkap na nakuha nila sa slot machine. Kapag hindi nila ginamit lahat ay madi-disqualify sila. Kaya nasa alanganin si Kai dahil sobrang dami ng nakuha niya. Pinuntahan agad ni Kai si Kuroyanogi at pinagpaliwanag kung bakit hindi sinabi sa kanila na ganito pala ang patakaran sa pangalawang prelims. Kung alam nila ito ay ginaya na lang nila ang mga Kaiser. Pero sinabi ni Sophie na hindi nila alam na ganito ang patakaran sa pangalawang prelims. Iba din kasi yung patakaran sa nakaraang taon. Nagtataka ngayon si Kyosuke kung bakit alam ng French representatives yung patakaran. Ang naiisip lang ni Kuroyanogi ay may nag-leak ng patakaran sa kanila. Ang sabi mo, kahit si Piero hindi alam ito. Ang patakaran ay ginagawa ng management board. Hindi malabong mangyari ito dahil malaking pera ang nakataya sa Monaco Cup kaya may mga taong sisiguruhin na mananalo ang home team ng France. Kahit man nasa alanganin si Kai ay sinabi niyang hindi siya matatalo. Binilang nila Kazuma ang mga barya at umabot ng 300 ito. Imposibleng makagawa ng masarap na tinapay sa 300 sangkap. Pero sinabi ni Kai na may mga barya na pare-pareho naman. Tiningnan ng maigi ni Kai ang mga barya at ang totoo niyan ay 34 na sangkap lang talaga ito dahil maraming barya ang nagkapare-pareho. Kahit malaki ang ibinaba ay malabo pa din ito ayon kay Kyosuke dahil ang pinakamaraming sangkap na pwedeng ilagay sa tinapay para masarap pa din ito ay 10. Pero tiwala pa din si Kazuma kay Kai kaya masaya siya. Pagpwesto ni Kai ay inasar siya ni Edward dahil imposible na siyang makagawa ng masarap na tinapay sa 34 na sangkap. Pero dineklara niyang si Edward Kaiser ang matatalo. Nung natalo siya kay Kazuma at tumable kay Kyosuke ay winasak ni Kai ang dojo nila. Pinayuhan siya ngayon ng master niya na mang-agaw ng teknik. Ayaw ni Kai dahil karuwagan ito pero sinabi ng master niya na walang masama dito. Kahit si Kazuma kumukuha din ng teknik sa iba at ginagamit ito para lalo pang pesarapin ang Japan niya. Sinabihan siya ng master niya na libutin ang buong mundo at agawin ang lahat ng teknik para makalika siya ng iba't ibang tinapay. Makikita ngayon si Lupin. Pinangalanan niyang Lupa ng bagong tinapay niya kasi nang agaw kasi siya ng teknik sa iba. Parang yung magnanakaw na si Lupin. Ang bigkas natin sa pangalan na Lupin ay Lupin. Pero sa mga French ay Lupin ang bigkas dito. Kaya sakto ito sa pinangalan ni Kai na Lupin. Kaya makikita nyo ang parody ni Lupin bilang si Kid. Sa ngayon ay nakalikha na ng 5 Lupin si Kai. Ang gagamitin niya ngayon ay Lupin number 3, Pan de Peace Kai. Medyo humanga si Edward sa naisip ni Kai pero wala pa din itong panama sa Kugel of Aumiel niya. Napapanood ngayon ni manager ito at hinambing niya ang Pan de Peace sa curry dahil pareho itong maanghang. Tulad ng curry, ang Pan de Peace ay lalong sumasarap kapag linalagyan ng matamis na mga sangkap. Pero inaalala pa din nila na napakarami ng 34 na sangkap, maliban na lang kung may sikretong teknik na gagawin si Kai. Pansin na medyo natatagalan si Kai. Tapos na si Edward pero si Kai ay hindi pa din tapos. Ginamit na ni Piero ang Kage Bunshin technique times 2 times 2 times 2. Sinabi ni Piero na wala naman time limit kaya okay lang kaso kahit dumami siya ay iisa pa din ang tiyan niya. Kapag natagalan sila ay baka busog na siya at malagay sila sa alanganin. Sinubukan ni Kyosuke na tumulong na pero pinigilan siya ni Kazuma at sinabing magtiwala lang parang si Robin Padilla. Sinuntok ni Piero yung sa Russia dahil bilang isang world level na payaso, madali niyang napapansin ang pagkakaiba ng mga amoy. Alam niya na hindi ito nalagyan ng kakwa. Katwiran ng Russia na naglagay sila ng kaunti. Pero sinabi ni Piero na kailangan nilang ilagay ang lahat ng kakwa. Dinaanan niya ang France at perfect agad ang binigay ni Piero kaya sinabi ni Kyosuke na tikman muna ito, di na kailangan dahil natikman na niya ito last year ika ni Piero kaya nagulat sila Kazuma. Sinabi din ni Piero na mas pabor ito sa kanila kasi kapag tinikman pa niya yung Kile Kaiser ay baka mapuno na yung tiyan niya. Lumitaw ang Kaiser sa likod niya pero nainis si Kyosuke kasi mandiraya talaga sila. Alam na nila yung patakaran, sakto pa yung kinuha nilang mga sangkap para sa tinapay na ginawa na nila nung nakaraang taon pa. Pero hindi natinag si Kai. Ito na ang Pan de Peace Kai. Tinikman na ito ni Piero at nagkwento na naman siya ng kadugtong nung una niyang reaksyon. Naging matagumpay ang Kedam Circus sa Japan pero naiinggit siya kasi mas sikat pa din sa kanya yung mga nasa trapeze at yung mas delikadong mga performance. Sa bandang huli ay payaso pa din siya, pero may isang nakakilala sa kanya at nagpa-autograph. Sabi ng babae na gustong-gusto niya si Piero. Ang pangalan ng babae ay Megumi. Simula ng gabing iyon ay lagi na silang nagkikita pagkatapos ng mga performance ni Piero pero biglang nabalitaan niya sa boss niya na pupunta na sila sa Las Vegas kaya malungkot siya. Sabi ng boss niya na pagkatapos nila sa Las Vegas ay si Piero na ang magiging boss ng Kedam Circus.
Pero malungkot si Piero dahil may iwan si Megumi. Sinubukan niyang isama si Megumi pero ayaw niyang umalis ng Japan, di din kasi siya marunong magsalita ng ibang lengguwahe kaya mas gusto niya manatili na lang sa Japan. May inabot si Megumi sa kanya at umalis na si Piero. Heartbroken si Piero pero hindi niya alam kung bakit ito ang binigay sa kanya ni Megumi. Bakit abiso? Kapag sinalin sa hapon ito, nande abiso? Katunog ito ng pande piso. Halos magkatunog ito sa nande abiso kaya dun niya kinonek yung reaksyon niya. Perfect din ang nakuha nilang score na 5 points. Sabi ni Kyosuke na mas maiksi ngayon ang reaksyon ni Piero kumpara sa nauna habang naka-sleeping bag siya. Sa totoo lang gusto pang bigyan ni Piero ng 7 points ang Japan representative sa sobrang sarap ng nagawa ni Kai. Pinasa niya yung abiso kay Kai at sinabi ni Piero na naka-move on na siya kay Megumi. Pero tinanong ni Edward Kaiser kung paano naging masarap yun kasi 34 na sangkap ang ginamit. Ito'y dahil dinurog ni Kai yung mga sangkap gamit ang mga kamay niya. Dahil sa dinurog ang mga sangkap nakalikha ito ng bagong lasa. Dahil dyan ay rinespeto na ni Edward ang paghusga ni Piero dahil world level judge pa din naman siya. Binulungan ni Piero si Kai na sa susunod pwede naman siyang humiram ng mixer para hindi na matagalon. Humingi ng tawad si Edward sa mga kapatid niya pero paparusahan pa din siya dahil hindi nila matanggap na nakatabla lang siya. Aanunsyo na ni Piero ang top 16. Ang France, Amerika, England, China, Egypt. Mukhang pamilyar yung isa sa Amerika. Japan ay pasok din. Ulong si Kyosuke na hindi naman pala malakas ang France pero nadinig siya ng mga Kaiser. Napansin niya na nag-vault in na sila. Sinagot siya ni Edward na perfect din naman ang nakuha nila. Pero pinagmalaki ni Kyosuke yung abiso nila at dapat 7 points pa ang nakuha nila pero pinigilan siya ni Kai at sinabing labanan sila sa susunod ng patas. Naawa din kasi si Kai kay Edward. Dito'y umalis na ang mga Kaiser at patuloy na binubugbog ng mga magkapatid si Edward. Tinuro ngayon ni Kazuma yung isa sa Amerika. Ito si Sachihoko kaya linapitan agad siya ni Kazuma at sila'y nagbatian. Pero nagulat sila na nasa St. Pierre siya at representative ng Amerika. Kwento niya na linapitan kasi siya ng apo ng Fantasia na si Yukino at sinabing malapit siya sa may-ari ng branch ng St. Pierre sa Amerika. Hindi niya maintindihan kung bakit close si Yukino sa may-ari ng St. Pierre pero hindi na niya ito pinalampas dahil bihira lang ang ganitong pagkakataon. Malakas din ang mga kakampi niya kaya dineklara niyang hindi sila matatalo. Sinabi ni Kazuma na hindi din sila magpapatalo. Binalita agad ni Kyosuke ito kay Shigeru. Ayon kay Shigeru ay nakatunog na si Yuichi Kirisaki, ang may-ari ng St. Pierre sa balak nila kaya ginagawa na niya ang lahat para pigilan silang manalo. Si Yukino ngayon ay sinabi kay Kirisaki na nag-withdraw si Shigeru ng 10 milyong yen sa bank account niya pero sinabi niya na alam na niya na yon ang plano ni Shigeru noon pa. Alam niya kasing gustong maghiganti ni Shigeru kay Yukino. Nag-aalala si Yukino kung magaling si Sachihoko dahil natalo na siya noon pero sinigurado ni Yuichi na dahil lang kasi yun sa yakisoba bread. Siya pa din naman ang champion sa California at first class siya. Alam din niya na pati si Tsukino ay naglaan na din ng pera sa plano ni Shigeru kaya balak niya ngayong atikihin ng Fantasia dahil lahat ng pera nila ay nasa postahan na. Sinabihan niya ang tauhan niya ng ibagsak ang presyo ng main branch ng St. Pierre ng 70%. Wala nang tanong-tanong pa at sundin na lang siya. Minimum spend 1,000 tapos 3,000 yung cap. 12-12 promo. Tuwang-tuwa na naman si Yukino. Nabalitaan agad ito ni Tsukino at dinumog agad ang St. Pierre dahil dito. Pinoproblema nila ngayon ito dahil alam na ng may-ari ng St. Pierre na lahat ng pera nila ay nasa Monaco Cup. Naisip ni Tsukino na hihingi na lang uli siya ng pera sa lolo niya pero pinigilan siya ni Shigeru. Kahit makakuha pa siya ng pera, sasama ang imahe niya at mawawalan na siya ng karapatan sa pagmana ng Fantasia dahil iisipin ng mga tao na hindi siya marunong humawak ng pera at sinayang lang niya ang lahat ng ito. Yun ang gustong mangyari ni Yukino. Pero may mga tao sa labas ng Fantasia at nagawa nilang maakit ang mga customer kahit may 70% sale sa St. Pierre dahil pinakita nila sa mga tao ang proseso ng paggawa ng tinapay. Ito ang naisip nilang pangontra na marketing laban sa St. Pierre. Isa pa ay mapapahanga din ng tao dahil sa Kagebunshin technique ni Kageto na kayang gawin ang iba't ibang tinapay ng sabay-sabay. Kwento ni manager na galing sa pamilya ng circus itong si Kageto. Normal na pala sa mga sikat na circus ang may marunong magkagebunshin. Parang si Piero. Nagtataka si Shigeru kung paano napunta sa baking si Kageto kaya sinabi ni manager na dahil ito kay Tsukino. Nung may isang klase na ini-sponsor ng Fantasia, nakita siya ni Tsukino at inakit kaya yun na ang dahilan kung bakit nandito siya ngayon. Kaso inaalala ni Shigeru yung pagkopya niya ng tinapay, di siya sigurado kung kayang kopyahin ni Kageto ang mga tinapay niya lalo na yung pan-au-alge niya. Kaya pinatikim ni manager sa kanya yung ginawa ni Kageto. Ito na uli yung reaksyon ni Kuroyanagi tungkol kay Kathy. Kaso si Shigeru na ang pumalit kay Kathy.
Hindi makayanin ni Shigeru yung mga nakikita niya. Hindi makapaniwala si Shigeru. Nakopya ito ni Kageto ng mahigit 95% na kapareho ng orihinal. Sinabi ni manager na ito ang talento ni Kageto. Hindi niya kayang gumawa ng orihinal na tinapay pero magaling siyang mangopya. Kapag nakita na niya ang tinapay kaya niya itong gayahin ng 95%. Balik sa Monaco ay sisimulan na ang susunod na round. Pabilisan naman ngayon ito. Pabilisan matapos. Ang top 8 na pinakamabilis matapos ang makakalusot sa susunod na round. Nagpapanik uli si Kyosuke kasi masyadong relax sila Kazuma. Pinaalala niya na pwede silang gumawa ng tinapay na hindi umaalsa tulad nung Japan number 16 niya. Sinabihan agad sila ni Piero na hindi tatanggapin ang tinapay na hindi umaalsa dahil kapag pinayagan ito, lahat sila ganito na ang gagawin. Pero tiwala pa din si Kai dahil sa Solar Gauntlet overcoat niya, Solar Hands ni Kazuma at Solar Gauntlet ni Kyosuke, matatapos nila ito ng 90 minutes. Kaso sabi ni Piero na 60 minutes lang ang time limit. Inasar sila ni Edward Kaiser at sinabihang umatras na lang kung hindi nila ito kaya. Pinabayaan na lang siya ni Kyosuke pero nung hinanap niya si Kazuma ay linapitan pala niya si Piero dahil may kailangan siya. 45 minutes na lang ang natitira sa kanila. Balik sa Japan ay pinapanood din nila Yukino ang Monaco Cup. Tiningnan din nila ang Southern Tokyo branch at hindi nila akalain na may magaling na empleyado sila tulad ni Kageto. Pero hindi nag-aalala si Kirisaki dahil pagkatapos tumingin ng tao sa demonstrasyon nila ay dumidiretso pa din ang mga tao sa Saint Pierre. Masarap naman ang tinapay ng Fantasia pero tingin niya ayaw ng tao sa tinapay ni Kageto dahil sa personalidad niya. Balik sa Monaco Cup ay napansin ng may-ari si Kazuma. Humanga siya sa naisip ni Kazuma sa round na ito ng pabilisan. Dahil dyan ay sinabi niyang hindi niya pwedeng maliitin ang Japanese representatives kaya lilipad siya papuntang Monaco. Nag-aalala na naman si Kyosuke. Dito'y dumating na si Kazuma na may dala. Binuksan ito ni Kyosuke at nakita niyang microwave ang kinuha ni Kazuma. Hindi maintindihan ni Kyosuke kung bakit microwave ang kinuha ni Kazuma. Sabi ni Kazuma na gagawin nila ang Japan number 3, ang microwave bread. Pero tapos na ang England at 20 minutes lang ang kinailangan nila. Napakabilis matapos. Kinuha ito ni Piero pero binato lang niya ito at dinesqualify ang England. Kitang-kita na agad niya na sobrang daming yeast ang linagay nila sa tinapay nila. Parang microscope ang mata niya kaya napansin niya agad ito. Ang pangit din ng texture ng tinapay nila at sobrang gaspang. Kahit mabilis silang matapos, pangit naman yung gawa nila kaya hindi niya ito pwedeng ipasa. Sunod naman ang America. Dinner bread ito. Alam na agad ni Piero na gumamit sila ng Dragon Hook. Gumamit sila ng mixer na may Dragon Hook at 2 beses na mas mataas ang horsepower nito. Dahil dito ay napaikli pa nila ng 1/3 sa normal na oras na kinakailangan sa paggawa ng dinner bread. Sobrang gaan nito na parang balon bread. Dahil dyan ay pinasa agad sila ni Piero at di na niya kailangang tikman pa. Nainggit si Kyosuke sa Amerika at dismayado naman siya sa microwave nila. Sunod na natapos ay ang French representatives. Pasado din sila dahil pinalitan nila yung baking powder ng yeast kaya mas mabilis umalsa at mas sumarap ang Irish soda bread nila. Maliban pa sa France natapos na ang Vietnam, China, Egypt, Korea at Denmark. Isang slot na lang ang natitira at saktong natapos na si Kazuma. Hinagis agad niya ito papunta kay Kyosuke. Pinasa niya ito kay Kai. Sakto ang pasa niya at naunahan nila yung isang baker. Tinakot siya ni Kai at sila na ang sunod na magpapatikim ng tinapay. Kumpiyansa si Kuroyanagi sa tinapay na nagawa nila. Nasubukan na din niya kasing mag-bake ng tinapay sa microwave at okay naman ito. Kaso sinabi ni Piero na dismayado siya sa kanila. Masarap ang tinapay nila kaso galit kasi si Piero sa microwave. Pinaulanan niya ito ng suntok na parang si Jot Ero at ang kanya Star Platinum. Ora. May masamang memorya kasi si Piero sa microwave. Nagalit si Kai dahil wala dapat kinalaman ang galit niya sa microwave sa sarap ng tinapay dahil yung tinapay lang naman ang huhusgahan. Ginamit ni Piero na halimbawa ang kumakain ng masarap na pagkain. Pero may nagkikwentuhan ng mga nakakadiring bagay. Hindi ka nagaganahang kumain kahit masarap kapag puro nakakadiri ang mga pinag-uusapan. Ganon din ang analogy niya sa microwave. Kahit masarap ang tinapay nila, hindi na niya ito gustong kainin dahil sa microwave. Pero tiwala pa din si Kazuma kaya tinikman na niya ito. Kadugtong uli ito ng kwento ni Piero. Pagkatapos ng abiso sa eroplano, si Piero na ang boss at kinausap siya ni Don Janko tungkol sa Las Vegas at ang Amerika. Napakaraming linilitis na kaso sa Amerika kasi ang mga tao doon kakasuhan ka kahit sa anong bagay basta may makuha lang sila ng kompensasyon. Mahigit 18 milyon ang mga trials kada taon. Isang halimbawa nito ay ang isang lola na tinutuyo ang pusa niya. Ginamit niya ang microwave para tuyuin ang pusa niya kaya yon, namatay ang pusa niya. Pero biglang lumitaw si Kid at abogado siya. Tinanong niya kung may nakalagay sa microwave na bawal
maglagay ng hayop para tuyuin sila. Sabi ng lola na wala kaya pwede nilang ireklamo ang manufacturer ng microwave dahil ano ba naman ang alam niya dito at may edad na siya. Kinasuhan ng lola ang manufacturer at nanalo sila. Napakagaling na abogado ni Kid. Isa siyang master debater. Nagulat si Piero. Ang punto dito ni Don Janko ay dapat magpaskil siya ng mga babala sa labas ng kanilang tent dahil baka may mga taong magulat sa kagebonshin niya at atikihin. Dahil dito ay hindi nag-enjoy si Piero sa mga performance niya dahil kada palabas niya tinitignan niya ng mabuti ang mga manonood at baka may atikihin o himatayin. Kaya kapag nakikita niya ang microwave masama ang memorya niya at hindi niya ma-e-enjoy ang kahit anong tinapay na nagawa mula dito kahit masarap pa kaya nasa alanganin na ngayon sila Kazuma. Huhusgahan na ito ngayon ni Piero pero may pumigil sa kanya. Si Sachihoko yon. Sinabi ni Sachihoko na para protektahan ang imahe ng Amerika gusto niyang malaman ni Piero na kasinungalingan yung istorya tungkol sa microwave. Urban legend lang ito. Fake news. May nangyari dati na yung magnanakaw nung pumasok sa bahay ng nanakawan niya ay nabagsakan siya ng bubong. Kinasuhan niya yung may-ari ng bahay at yung engineer na nag-design nito at nanalo pa siya sa kaso. Pero yung sa microwave gawa-gawa lang yun at isang malaking biro para pagtripan ang mga taong sumosobra sa pagkaso at paghahabol ng kompensasyon. Tingin naman ni Sachihoko na alam ito ni Piero dahil world level na payaso siya kaya hilaw ngayon ang tawa ni Piero. Sinabi niya na nagbibiro lang din siya at pinasa sila Kazuma. Halatang halata naman na naloko si Piero ng istoryang yon. Nagalit si Kyosuke at si Kai kaya tinakbuhan na lang sila ni Piero. Magsisimula ang susunod na match 3 araw mula ngayon. Linapitan ni Kazuma si Sachihoko para magpasalamat. Gusto lang ni Sachihoko na makalaban si Kazuma ng patas pero sinabihan niyang humanda itong si Kazuma. Ito si Chairman Rame ang namamahala sa management board ng Monaco Cup. Binisita siya ni Yuichi Kirisaki at pinasalamatan siya ni Chairman Rame dahil si Kirisaki ang dahilan kaya naitalaga siya bilang chairman. Dinerecho siya ni Kirisaki at gusto niyang durugin ang Japan representatives. Alam ni Kirisaki na gusto nilang manalo ang home team na France. Kapag nagharap ang Amerika at France sa finals, aatras sila. Babayaran din niya ng malaking pera si Chairman Rame. Sinabi ni Kirisaki na ginagawa niya ito dahil galit siya sa Japan. Makikita ang lahat ng kalahok na nakasakay ngayon sa eroplano. Si Piero ang piloto at sinabi niya na wala silang dapat ipag-alala dahil binasa naman niya ang manual. Kinabahan bigla si Kyosuke dahil inaaral pa lang pala ni Piero magpalipad ng eroplano. Magpupunta sila ngayon sa isang isla. Tinanong ni Kyosuke kung bakit kailangan nilang pumunta ng isla pero kahit siya ay hindi niya alam. Sumusunod lang siya sa utos ng management board. May binigay na mga mapa si Piero sa kanilang lahat. Pinaliwanag niya ang patakaran. May mga lugar na itinakda kada bansa at dito sila pupwesto. Napansin ni Kyosuke na sobrang layo naman ang pwesto ng Japan pero sinabihan ng chairman si Piero na hindi naman sobrang dehado ang Japan dahil mas maraming isda sa pwesto nila. Mananatili kasi sila sa isla ng 1 linggo kaya sila din ang bahala kumuha ng sarili nilang pagkain. Ang 4 na pinakamasarap na tinapay ang kukunin sa susunod na round at 1 linggo ang time limit. Ang tema ay tinapay na matamis. Ang ibibigay lang sa kanila ay harina. Yung ibang mga sangkap kasama na ang yeast ay kukunin nila sa isla. Nandito na sila ngayon sa isla dala ang harina at ang flare. Medyo naglalaro-laro pa sila sa ngayon. Pinag-usapan nila ngayon kung anong plano nilang gawin na tinapay. Balak nilang kumuha ng yeast sa pamamagitan ng paghalo ng tubig at harina. Ang gagamitin nilang pampetamis ay prutas at gagawing jam. Plano nilang pumunta sa gitna ng isla bukas para maghanap ng prutas pero meron silang problema. Tumataas na ang tubig. May high tide pala kaya mapipilitan silang lumangoy. Sila Kuroyanogi ay nasa barko at napansin niyang lumubog na sa tubig yung pwesto nila Kazuma kaya ipinagbigay alam agad ito ni Sophie kay Piero. Ginamit niyang binoculars yung mga mata niya at nakumpirma na ni Piero na lumubog na nga yung pwesto nila Kazuma. Medyo na weirdohan si Sophie sa nakita niya. Kaso sinabi ni Piero na hindi sila pwedeng tulungan. Kapag tinulungan niya ang Japan representatives disqualified na sila. Sabi ni Piero na bilang isang world level clown nararamdaman niya kung lahat ng manonood ay nakauwi ng ligtas. Gamit yung pakiramdam niyang iyon, alam niya na ligtas naman sila Kazuma. Sumang-ayon din si Kuroyanogi dahil alam niyang tunay na mga baker sila Kazuma at hindi sila papayag na hindi makagawa ng masarap na tinapay kahit nasa alanganin pa ang buhay nila. Pero sa loob-loob ni Piero ay napansin niya na pinag-iinitan sila ng chairman ng management board. Kita naman ngayon na ligtas nga sila Kyosuke at magaling silang lumangoy na parang seaman. Pero dahil marami sila hindi seaman ang tawag sa kanilang tatlo. Alam nyo ba guys ang plural ng seaman?
Kaso nahigop sa ipo-ipo si Kyosuke at nasa peligro siya kaya sinubukan siyang tulungan ni Kazuma. Sinabihan siya ni Kyosuke na wag sundan at sinabihan niya si Kai na pigilan si Kazuma pero tumuloy pa din si Kazuma. Nagawang makaligtas ni Kai at Kyosuke pero si Kazuma hindi nila nailigtas. Nagalit si Kyosuke kay Kai dahil hindi niya pinigilan si Kazuma. Mas pinili ni Kai na pangalagaan yung harina nila kaya sinuntok siya ni Kyosuke sa galit at natamba pagkatapos dahil pagod na pagod sila. Kahit si Kai ay natamba din. Nagising si Kyosuke at nalulungkot pero sinabihan siya ni Kai na tama na ang pagmumukmok. Sinisisi pa din niya si Kai sa nangyari kay Kazuma. Pero sinabi ni Kai na patuloy siyang maghahanap ng sangkap para sa tinapay dahil tiwala siyang buhay pa si Kazuma at babalik. Sa katunayan yan ay parang naririnig niya ang boses ni Kazuma. Kahit si Kyosuke naririnig yung boses ni Kazuma kaya tingin niya din na buhay pa si Kazuma kaya umalis na sila para maghanap ng sangkap para handa na ito pagbalik ni Kazuma. Pero boses nga talaga ni Kazuma yung narinig nila at nandun lang din pala siya. Hindi lang napansin. Sugatan siya at nagugutom. Nagising muli si Kazuma at napansin niyang madilim na. Tingin niya pumanaw na siya pero mayroon palang nagligtas sa kanya. Nagulat si Kazuma pero pansin niyang gumaling na ang mga sugat niya. Sabi ng Team Egypt na ginamot na nila si Kazuma. Nagpakilala sila. Siya si Sphinx Blue, Cleopatra Pink at Pyramid Red. Parang Power Rangers lang. Sila ang Egypt representatives pero ang pakay nila ay tapusin ang kawalan ng hustisya sa Monaco Cup. Sila Kyosuke ay kanina pa naglalakad at wala silang makitang prutas. Naisip ngayon ni Kai na pumunta malapit sa norte dahil tingin niya nandun ang mga prutas. Simpleng loika lang. Pinapabura ng management board ang home team nilang France. Malapit sa norte ang France kaya malamang nasa pwesto ng France ang lahat ng prutas. Balik sa management board ay ibinahagi ni Chairman Reim kung ano ang ginawa niya. Sabi niya na inilayo niya ang Japan representatives at lumubog na ang pwesto nila. Pero hindi kontento si Kirisaki. Wala siyang pake kahit mamatay ang Japan representatives. Kung may mamatay ay pwedeng sabihin na lang niya na aksidente ito. Mag-resign na lang siya pagkatapos bilang pag-ako sa responsibilidad. Pagkatapos nun ay bibigyan niya ng pwesto itong si Reim sa Saint Pierre at babayaran ng sobrang laki na hindi na niya kakailanganing pang magtrabaho kaya sumunod agad si Chairman Reim. Habang nagre-relax ang France at sagana sa prutas ang pwesto nila bigla silang nakatanggap ng mensahe sa radyo. Inutusan sila ng chairman na sunugin ang gubat pagkatapos kunin ang prutas na kailangan nila. Gusto ni chairman na kalbuhin ang gubat. Ito'y para masigurado na sila lang ang may prutas at walang makuha ang Japan representatives. Kaya makikita ngayon si Kai at Kyosuke na naipit na ngayon sa apoy. Sobrang lakas ng apoy pero may pyramid na padiretso sa kanila. Iniwasan nila ito na parang Matrix lang. Biglang may nagsalita at sinabing ligtas na sila. Nakita nilang may daanan na kaya iniwanan na nila yung pyramid pero nagpakita si Kazuma at sinabing tulungan nila yung pyramid dahil mabait sila. Nakaligtas na sila sa apoy at nagpakilala ang Egypt representative sa kanila. Si Pharaoh, Muhammad, Cleo, at special appearance na naman si Kid. Sila ang Monaco Secret Police. Parody ito ng TV series dati noong 1968. Ang Hawaii 5 o tungkol kasi ito sa mga pulis. Ang Monaco Police ay nagtatrabaho mismo sa ilalim ng hari ng Monaco para lutisin ang kawalan ng hustisya sa Monaco Cup. Pinakita niya yung badge niya kaso iba yung nailabas niya. Isang card ito ng club. Dahil mahigit 1 trilyong yen na halaga ang nakataya ngayon sa Monaco, sigurado na may gagawa ng kalokohan at masisira ang integridad ng Monaco Cup. Ang hinala nila ay ang chairman ng management board na si Chairman Reim ang may pagkanan ng lahat ng ito. Kasabwat din ang mga Kaiser pero wala silang ebidensya kaya patuloy silang mag-iimbestiga para makahanap ng ebidensya. Ito si Chairman Reim at kausap muli si Kirisaki. Sinabi niya na sinunog na nila yung isla kaya imposible nang makagawa ng tinapay ang Japan representatives. Pero duda pa din si Kirisaki dahil may mga kamote na tumutubo sa isla na iyon. Sinigurado ni Chairman Reim na yung mga kamote na iyon ay wala namang lasa hindi tulad ng kamote sa Japan. Wala na silang ibang mahahanap kaso hindi pa din tiwala si Kirisaki sa ginawa ni Chairman. Namatay na ang apoy pero naubos na ang mga prutas. Nag-iipon lang sila ngayon ng tubig ulan at nawawalan na sila ng pag-asa. Pero kumuha ng kamote si Kazuma. Tinikman agad ito ni Kyosuke kaso walang kilos sa lasa. Sabi ni Kazuma na gumawa sila ng apoy dahil balak niyang pakuluan ito. Pagkatapos pakuluan ay dudurugin. Balak niya gumawa ng sweetened bread gamit ang kamote kaso sabi ni Kyosuke na hindi ito matamis kaya paano maging sweetened bread ito. Sinabi niya ngayon na sumama sila sa kanya. Tinuro niya ngayon ang coconut tree. Sabi ni Kyosuke na may pag-asa pa. Pwede nilang gamitin ang coconut milk dahil may asukal ito. Kaso sinabi ni Kai na kukulangin sila. Maunti lang ang asukal ng coconut kaya kakailanganin nila ang napakaraming coconut para makakuha ng madaming asukal. Kakaunti na lang ang coconut dito. Sabi ni Kazuma na wala siyang balak gamitin ang bunga nito. Ang kukunin niya ay yung dagta sa palm tree.
Balik sa barko ay nandito ang France at nag-aantay sila. Tapos na din ang Amerika, Vietnam at China. Nagsasaya ngayon ang mga Kaiser dahil wala pa din ang Japan representatives. Ang kukunin naman ay yung pinakamasarap na 4 na tinapay kaya may pag-asa pa naman sila. May nagpakawalan ng Flair at ito'y sa Japan kaya nag-utos agad si Piero na sunduin sila. Nakabalik na sila. Kitang-kita sa hitsura nila ang matinding paghihirap at pinaringgan nila ang mga Kaiser na dahilan kaya gusgusin ang hitsura nila ngayon kaya napatalikod na lang ang mga Kaiser. Pinakita ni Kazuma yung tinapay at sinabi ni Piero na ang pangit nito. Sinabi ni Kazuma na matamis ito dahil sa dagta. Ito ang Japan number 9. Taiyaki, Japan. Nagulat si Edward dahil nagawan pa nila ng paraan ito at nakahanap ng pampetamis. Kinain na ito ni Piero at sinabing wala man lang itong palaman at linoloko lang siya. Sinabi ni Kazuma na dahil yung buntot yung kinagat niya kaya wala talagang palaman yon. Sabi ni Piero na nagbibiro lang siya. Yan na naman si Piero. Tinikman na niya ito at tuloy na ang kwento niya. Nakatanggap sila ng imbitasyon sa France dahil matagumpay ang palabas nila sa Las Vegas. Sobrang saya nilang lahat dahil makakauwi na sila at makikita ang pamilya nila. Maliban lang kay Piero dahil wala naman kasi siyang pamilya. Hindi siya makarelate. Masaya siya para sa kanila pero hindi niya ito naiintindihan. Pero sinabi ni Don Janko na kailangan maging matagumpay ang palabas nila sa France. Kapag nangyari yun ay kakalat ito sa TV, dyaryo at radyo. Baka matagpuan na siya ng mga magulang niya dahil dito. Dahil dyan ay nagsikap siya sa paghahanda para sa performance nila sa France. Kaso sobrang haba na ng kwento niya at mahi-heat stroke na sila. Patuloy ang kwento niya at na-injure si Piero. Sinabi ng doktor na matatagalan ng paghilom ng mga muscle niya. Aabutin siya ng 3 buwan kaya hindi na siya makakapag-perform dahil sa susunod na buwan na yung palabas nila. Na-depress si Piero. Sinubukan nilang palakasin at pag-aanin ang loob niya. Pero bigla may dumating. Ito pala si Kid. Isa siyang masahista at kaya niyang pagalingin ang kahit anong sakit ng muscle. At dahil dito'y makakapag-perform na si Piero, di niya akalaing may French style pala ng pagmamasahe. Sabi ni Kid na hindi ito French style. Thai style ito. Ang hapon ng style ay Shaki. Kaya ito'y tinawag na Thai Shaki. Inalis ang H, pinalitan ang Shaki ng Yaki. Kaya naging Taiyaki. Pilit na kinonek ni Piero ang Taishaki sa Taiyaki dahil yun ang tawag sa tinapay na nagawa ni Kazuma. Pasado sila Kazuma kaso may isang bansa ang metatanggal sa top 4 at i-anunsyo ito sa ibang araw. Kwento ni Piero na kahit matagumpay ang palabas nila ay hindi pa din niya nakita ang magulang niya. Pero dahil sa Taiyaki nila Kazuma, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sa haba ng kwento niya ay na-heat stroke na sila. Pinasundo na niya ang Korea, Denmark at Egypt dahil ubos na ang oras nila. Balik sa isla ay nakakita ng ebidensya si Pharaoh. Ito yung ginamit na radyo ng mga Kaiser. Kaso mukhang naiwan na siya sa isla at hindi siya napansin ng mga kasamahan niya. Iniwanan na siya ng barko. Nasa klinik sila Kazuma ngayon at gagamutin sila ng veterinaryo. Parody ito ng manga na pinamagatang Wildlife. Tungkol ito sa isang delinkwente na naging veterinaryo dahil kaya niyang malaman ang sakit ng hayop gamit ang pandinig niya. Ang asong kasama niya ang unang nagamot niya. Ginamit niya ngayon ito at nalaman niya na ang sakit nila ay heat stroke. Umalis na siya pero nagtataka si Kai kung bakit veterinaryo ang gumagamot sa kanila. Pinuri sila ni Kuroyanagi sa nagawa nila kahit naubos na ang mga prutas. Kwento ni Kazuma na natutunan niya ito sa lolo niya dahil paulit-ulit niya itong kinukwento sa kanya nung naiwan siya sa isla dahil sa World War. Nabuhay siya sa pagsipsip ng dagta sa palm tree kaya doon niya nakuha yung ideya na gamitin ang dagta nito. Pinakuluan ang kamote, dinurog, hinalo ang dagta at inukit ang korte ng isda sa shell. Dito linagay ang pinaalsang dough at binake. Dumating si Piero at binisita sila, pero hindi nila nakilala si Piero dahil wala siyang makeup. Kaya tinanggal niya ang costume niya at pinakita ang hitsura niya. Nagtataka si Kyosuke kung bakit costume lang yung tunay na hitsura niya. Ito'y dahil tinatamad siya na palaging nagme-makeup kaya ginawa na lang niyang costume din yung tunay niyang itsura. Binalita ngayon ni Piero na hindi na sila mamimili ng top 4. Dahil uulitin uli nila ito at magkaka-rematch. Ito ang sinabi ng chairman nila dahil magrereklamo yung mga hindi nakagawa ng tinapay dahil sa sunog. Pinaglaban ni Piero na kahit may sunog, nakagawa pa din naman ng tinapay ang Japan. Katwiran ni chairman na dehado sila kapag nagreklamo yung mga pumusta sa bansang nadehado sa sunog kaya sinabi ni Piero na magkakaroon ng rematch. Sinabi ni Kyosuke na magrereklamo din yung mga team na nakagawa ng tinapay kahit may sunog. Ang problema ay pumayag sa rematch ang may-ari ng Saint Pierre ng Amerika. Ganon din ang France. At pati ang Japan dahil pumayag si Yukino bilang representative ng Pantasia kaya wala silang magagawa. May bagong linuluto si Chairman Rain. Sa Mexico ang susunod na destinasyon nila. Balak niyang iwanan ng Japan representative sa kuweba doon sa Huautla Cave. Ito'y may lalim na 1,500 meters. Sinigurado niya na walang magpoprotesta dahil malapit naman sa ilog gaganapin ang match at ligtas ito. Ihihiwalay lang nila ang Japan.
Lumipad na sila patungong Mexico at kinakausap ni Chairman si Piero. Ang magiging tema ngayon ay tinapay na bagay sa isdang makikita sa ilog ng San Agustin. 5 araw ang time limit ng mga kalahok. May mga parachute instructor o mga skydivers dahil walang lalapigan ang eroplano dito. Ibinahagi na ito ni Piero at nagrereklamo si Kioske. Nagdududa ngayon si Piero at nakikita niyang may masamang balak uli ang chairman. Nang asar si Edward Kaiser at sinabing umatras na lang sila kung takot silang tumalon. Makikitang ninenervyos si Kai. Kinabitan na sila ng parachute ng mga instructor. May extra parachute pa sila para sa emergency. Nagbubulungan ngayon ang mga parachute instructors nila Kazuma at pinaplano na nila yung gagawin nila sa kanilang tatlo. Nauna nang tumalon ang ibang kalahok. Sumunod na sila Kazuma kaso napansin ni Piero na naiiba ang direksyon ng Japan representatives. Nawalan ng malay si Kai. Napansin ni Kioske na sobrang layo nila sa iba kaya linaglag na sila ng mga instructor. Nagamit nila yung extra parachute nila kaso walang malay si Kai. Sinusubukang tanggalin ni Kioske yung parachute niya para mahabol si Kai pero hindi niya matanggal. Pilit sumisigaw si Kioske para gisingin si Kai pero hindi na talaga siya magising. Pero may mabilis na bumababa. Si Piero pala ito. Naabutan niya si Kai at may sariling parachute pala siya. Ito'y dahil isa daw siyang world level na payaso. Ligtas silang nakalapag. Sabi ni Piero na itong kuweba na ito ang isa sa pinakamalalim na kuweba sa mundo, ang Huautla Cave. Hindi sila makakalabas dito nang walang espesyal na kagamitan. Nagising ngayon si Kai at sinabing nakatulog lang siya kahit ang totoo ay hinimatay siya. Sabi ni Piero na hindi niya alam kung paano sila makakalabas dito at kasama na siya mamamatay dito. Napansin ni Kazuma na baka may daanan dito at naglabas ng flashlight si Piero. Lahat ng gamit niya ay linabas na niya. Hindi ko alam kung paano niya ito nadadala pero isipin nyo na lang na parang kay Doraemon yung bulsa niya. Nagpatuloy silang bumaba at narinig ni Piero na may talon dito. Pagdating sa dulo ay may talon nga. Ito ang Iglesias Falls. Noong 1997 ay may mga Amerikanong explorer na nadiskubring nagtatagpo ang ilog ng San Agustin at ilog ng Iglesias. Dito nalalaglag ang tubig. Sa Iglesias Falls, bumalik ang pag-asa ni Kioske dahil ibig sabihin may pwede pa silang madaanan palabas dito. Kaso sinabi ni Piero na merong ngang dadaanan pero kailangang lumangoy ng hindi humihinga ng 2 hanggang 3 kilometro. Umaasa si Kioske na may kagamitan si Piero na mahuhugot sa bulsa niya pero salbabida lang pala ang meron siya. Nakakita si Kazuma ng isda at ito ang tinatawag na Blind Cave Tetra. Bulag ito at dito lang sa kuweba nabubuhay. Pero si Kioske walang pakialam sa trivia ni Piero dahil mas inaalala niya na baka dito na sila mamatay. Kahit si Kai ganun din. Nakikita ni Piero ang matinding stress sa kanila at baka magkawatak-watak na sila. Kaya sinabi ni Piero na may paraan pa. Kaya niyang lumangoy ng 2 hanggang 3 kilometro nang hindi humihinga dahil world level na payaso siya. Nabuhayan sila ngayon ng loob at dinidilaan na ni Kioske ang sapatos ni Piero. Kaso gutom na gutom siya, kailangan niya ng pagkain na mapagkukunan niya ng enerhiya. Kailangan nilang gumawa ngayon ng tinapay gamit ang Blind Cave Tetra na isda. Pagkakataon na din nila ito para gumawa ng tinapay para makapasok sa top 4, bumalik na ang sigla nila pero may isang problema. Nagsinungaling lang pala si Piero. Hindi siya marunong lumangoy. Sinabi lang niya yon para hindi mawalan ng pag-asa sila Kazuma. Naglabas siya ng pamingwit mula sa kanyang mahiwagang brief at ibinagay kay Kai. Namingwit na agad sila Kazuma at iniluto ang Blind Cave Tetra. Pagtikim ni Kioske ay hindi naman ito nakakalason pero kadiri ang lasa. Malansa din ito. Nagtanong si Kai kung pwedeng normal na tinapay na lang ang gawin nila pero hindi pumayag si Piero. Kahit man kaya niya lumangoy ng 3 kilometro, may tsansa pa din na mamatay siya. Parang ito na ang huli niyang pagkain kung sakali. Kaya gusto niya sanang sobra sarap ang makain niya bago siya lumangoy. Ang totoo naman kasi nito ay pinapatagal lang ni Piero dahil hindi siya marunong lumangoy. Papatagalin niya hanggang makahanap siya ng paraan kung paano sila matakasan. Naintindihan siya nila Kazuma kaya nag-isip na sila ng pwedeng gawin na tinapay. Mabilis na nakaisip si Kazuma. Ito ang Japan number 22. Halatang gulat na gulat si Piero dahil gusto niyang matagalan sila Kazuma. Nagpanggap si Piero na walang problema pero sa loob-loob niya ay naiinis siya sa bilis ni Kazuma. Kahit yung paghihiwa niya ng isda ay sobrang bilis. Ayaw niyang malunod kaya nag-iisip si Piero ng paraan para matagalan sila habang naghahanap ng paraan para makatakas. Patatagalin niya ang reaksyon niya. Ang balak gawin ni Kazuma ay komeboko. Ang komeboko ay dinurog na isda. Ang pinakamalapit na kapareho nito ay ang fishball pati squid ball. Ilalagay ni Kazuma sa loob ng tinapay yung dinurog na Blind Cave Tetra. Iniisip niya ngayon kung saan niya i-connect yung komeboko para magawa niya ng reaksyon. Naisip niya ngayon nakatunog ng komeboko ang Mama Doko. Ang ibig sabihin ng Mama Doko ay san si Mama. Ang magiging reaksyon niya ay tungkol sa mama niya dahil matagal na siyang hinahanap ni Piero. Kaso magiging maikli ang reaksyon niya kaya nag-iisip siya kung paano ito papatagalin. Naisip niya na itago ito sa isang code. Sobrang haba ng computation ni Piero para
itago ang Mamadoko sa code. RSA code ang gagamitin ni Piero. Nung natapos na siya ay tapos na din pala si Kazuma. Nagulat dito si Piero pero wala siyang choice. Tinikman agad niya ito, pero pinigilan niya ang reaksyon niya. Nagawa niyang pigilan ang reaksyon niya at sinabing 104,477,443,673, isa itong code at nakabase sa 26 na letra ng alphabet. Hindi siya sisisid hanggat di nila nakukuha ang code. Patuloy na nag-iisip si Kazuma. Pero nakuha na agad niya ito. Mamadoko. Nakuha ni Kazuma. Lagot si Piero. Pinagpaliwanag ni Piero si Kazuma. Base 26 encoding kasi ito. Bali kapag manultiply ang 13 sa 26 raised to 7, ang sagot nito ay i-add mula taas hanggang baba at ang makukuhang sagot ay 104,877,443,673. Ngayon aalisin natin ang base 26. Ang kukunin lang natin dito ay yung pulang mga numero. Kung babasehan ang table, ang 1 ay letrang A, ang 2 ay letrang B, ang 3 ay letrang C hanggang 26 na letrang Z. Kaya 13 ay M, 1 ay A, 13 ay M, 1 ay A hanggang sa mabuo ang Mamadoko. Sinabi ni Kazuma na hindi man siya magaling sa salitang Hapon, magaling naman siya sa baking at sa numero. Napakagaling ni Kazuma para makompute yung code na yan. Balak niya ngayon ikwento ang tungkol sa paghahanap niya sa mama niya para patagilan ang reaksyon niya pero pinigilan siya nila Kyosuke, Kai at Kazuma. Naiintindihan daw nila si Piero habang pinipilit ng lumangoy. Wala nang choice si Piero kundi lumangoy. Habang siya'y palalim ng palalim ay na-imagine niya ang kanya mga magulang. Gusto niya sanang kasama ang mama niya sa beach. Kasama habang naglalaro. Naglaro sila ng baseball pero hindi niya ito nasalo. Binato uli ng tatay niya pero hindi niya nasalo. Sa larong baseball, kapag hindi nasasalo ang bola ay tinatawag itong error. Napansin ni Piero na nakakahinga siya sa ilalim ng tubig. Ang salitang error ay era kapag sinalin sa hapon. Ang era ay may isa pang ibig sabihin sa hapon. Ito ay gills. Sa Tagalog ito ay hasang. Ito ang ginagamit ng isda para makahinga sa tubig. Pinuno nila Kazuma ng hasang ang tinapay kaya masarap at dahil dito ay nakakahinga na siya sa ilalim ng tubig. Dito'y lumangoy na si Piero para makahingi ng tulong. Nakarating na si Piero. Nailigtas na sila Kazuma pero biglang may nagparachute. Nag-jingle si Kyosuke pero saktong dito din lumapag ang leon. Tinutukan siya ngayon ng mga sundalo. Ito pala ang hari ng Monaco, si King Leonhard XIV. Agad na nagulat si Pharaoh sa hari tungkol kay Chairman Reim. May nakuha na siyang ebidensya laban kay Chairman. Sinabi ng hari na alam na niya ito dahil nakatunog na si Chairman Reim at tumakbo na. Alam niyang may ebidensya na ang Monaco Police laban sa kanya kaya pumunta na siya ng abroad. Nag-iwan ng sulat si Chairman Reim at humihingi siya ng tawad sa mga nagawa niya. Personal na nagpunta ang hari para siya na mismo ang mamahala sa Monaco Cup. Ito'y para mapanatili ang integridad ng kompetisyon. Humanga si Kai sa hari dahil pinanagutan niya ang pagkakamali ng tauhan niya di tulad ni Kyosuke na makapal ang muka. Inanunsyo na ni Piero na ang pasok sa top 4 ay France, Amerika, China at Japan. Sinabi ng hari na ang tema sa top 4 ay gagawa sila ng tinapay para sa mga F1 drivers. May gaganapin na karera sa Monaco na tinatawag na Monaco Grand Prix. Ang F1 ang pinakamataas na antas ng karera sa buong mundo at ang Monaco Grand Prix ang pinakaprestihiyosong karera sa kalendaryo ng F1. Ang gagawin nila ay isang sports bread. Balik sa Japan ay nag-uusap si Yukino at Kir Isaki tungkol sa Monaco Cup. Nagawa ni Kir Isaki na ipasa sa chairman ang CC kahit ang katotohanan ay si Kir Isaki naman talaga ang may pagkona ng lahat ng ito. Kahit nakalusot sa top 4 ang Japan ay kumpiyansa pa din si Kir Isaki kasi marami namang paraan para mapigilan ang Japan representatives. Balik sa hotel nila Kazuma ay pinag-uusapan nila ang sports bread. Paliwanag ni Kuroyanagi na dapat nakapagbibigay ito ng stamina at madaling tunawin ng tiyan. Ang pinakamasarap na pagkain ay ipapakain sa mga driver sa opening ceremony nito. Kaya sobrang excited sila Kyosuke dahil isang malaking karangalan na maipakain sa mga sikat na drivers ang tinapay nila. Maliban nga lang kay Kazuma dahil nakagawa na siya ng sports bread, ang Japan number 51 niya. Ang problema niya ay hindi niya alam kung paano ito mas mapapasarap. Ang akala nila Kyosuke ay wala na silang gagawin ulit at aasa na lang sila sa Japan ni Kazuma pero sinabi ni Kuroyanagi na lahat sila ay gagawa ng tinapay. Pipiliin na lang sa kanila kung kanino ang pinakamasarap na tinapay. Dumating si Sophie at binalita niya na ang makakalaban nila sa semifinals ay ang mga Kaiser. Ganadong-ganado si Kai at Kyosuke dahil gigil sila sa mga Kaiser dahil sa mga pinaggagawa nilang kadayaan. Pero binolahan sila ni Sophie na ibang-iba ang panganay nila na si Grand Kaiser. Kaya nasa tuktok siya at hindi nagsasalita ay para hindi niya gamitin ang muscle niya sa paa at sa bibig kasi hindi naman ito kailangan sa baking. Ang utak kasi natin ay may kakaibang nagagawa sa katawan natin.
Kapag may isang parte ng katawan na hindi nagagamit, palalakasin ngayon ng utak yung parte na palaging nagagamit. Isang halimbawa nito ay si Daredevil na isang superhero ng Marvel. Bulag siya, pero dahil bulag siya, mas lalong lumakas yung ibang abilidad niya at isa dito ang pandinig niya. Dahil sa bulag siya, nabuhos ang lahat ng abilidad niya sa pandinig niya kaya naging sobrang lakas ng kanyang pandinig. Ganon din ang nangyari dito kay Grant dahil puro kamay lang ang ginagamit niya kaya nabuhos ang lahat ng lakas niya sa mga kamay niya. Umalis sila ngayon para mag-training pero bumalik din agad. Hindi kasi nila alam kung saan makakakuha ng sangkap para sa semifinals. Sa Royal Palace nila ito makukuha, sabi ni Kuroyanagi, kaya umalis na sila. Bumalik uli sila kasi hindi nila alam kung nasaan ang Royal Palace. Nagalit si Kuroyanagi at sinabi sa kanila na itanong na lahat ng tanong nila para hindi na pabalik-balik. Sabay-sabay sila ngayon nagtanong kaya pinalayas na lang sila ni Kuroyanagi. Biglang lumitaw si Fero at tinanong si Sophie tungkol sa tatay niyang si Yuichi Kirisaki. Tingin nila ay may kinalaman ng tatay niya sa pagkawala ni Chairman Reim. Kahit si Sophie tingin niya ay may kinalaman ng tatay niya kasi masama talaga siya. Humingi si Fero ng kahit anong impormasyon na pwedeng maibahagi niya para sa investigasyon niya. Nandito na ngayon sila Kazuma sa palasyo ng hari. Pagpasok nila ay nakita nila ang maraming mga sangkap. Sinabi ng hari na pwede nilang kunin ang kahit anong kailangan nila sa isang kondisyon. Ang sabi mo? At nandito pala si Kirisaki. Nagkwento si Sophie sa kabataan nila. Matapos silang iwanan ng tatay nila at pumanaw ang kanilang nanay, sobrang gutom na gutom sila. Biglang bumalik ang tatay nila at sobrang saya ng kuya niya. May dalang pagkain ng tatay nila. Tinanong sila ng tatay nila, bilang isang baker, kung makagawa sila ng masarap na tinapay, kanino nila unang ipapatikim ito. Ang sinagot ni Meister Kirisaki ay ang mga anak niya. Yun ang iniisip ni Meister kasi pinuntahan sila ng tatay nila na may dalang tinapay. Kaso sinabi ng tatay nila na mali. Ang unang titikim dapat ay ang sarili niya. Kinain niya yung tinapay niya sa harapan nilang dalawa habang sila'y hirap at gutom na gutom. Pagkatapos nun ay iniwan sila uli. Nalaman nila ngayon kung gaano kasama itong si Yuichi Kirisaki. Galit na galit si Sophie. Ang katakataka ay tinanong din sila ng hari ng parehong tanong. Kapag nakagawa sila ng masarap na tinapay, kanino nila ito unang ipapatikim? Napaisip sila Kyosuke at Kai at pati si Kazuma. Pero walang pag-aalinlangang sinagot ni Kazuma na sarili niya. Simple lang, paano mo naman malalaman na masarap ang tinapay mo kung hindi mo muna ito titikman? Hindi pwedeng ipakain ang ganong tinapay sa iba. Sinabi ng hari ng tama siya. Natutunan din niya ito sa isang bakery at ganon na din ang naging polisiya niya. Ibig sabihin ba nito ay magkakilala sila ng may-ari ng Saint Pierre? Pinayagan na sila ngayon ng hari na kunin ang kahit anong kailangan nilang sangkap. Kinuha na nila lahat ng kailangan nila at bumalik sa hotel. Naikwento ni Kyosuke yung tungkol sa tanong ng hari at nagulat si Sophie. Kaya ikinwento ngayon ni Kuroyanagi yung sinabi sa kanila ni Sophie. Nagalit sila sa nalaman nila. Ibinahagi ni Fero na may tradisyon kasi ang monarkiya nila. Ang anak ng hari ay itinatapon sa bangin para matuto silang mamuhay kasama ang mga pangkaraniwang tao. Kaya nung bata siya ay natuto siyang mag-bake sa isang bakery at si Kirisaki pala ang baker na nagturo sa kanya. Ang interpretasyon nila Kyosuke dito ay isa itong babala. Kahit wala si chairman, may paraan pa din siya para durugin sila. Hindi ngayon maintindihan ni Kuroyanagi ang nangyayari kasi wala siyang alam sa sitwasyon ng Fantasia. Hindi sinasabi ni Kyosuke ito kaya na out of place si Kuroyanagi. Kinakabahan ngayon si Kyosuke kasi kakampi din pala ni Kirisaki ang hari. Pero sinabi ni Kazuma simple lang. Kailangan lang nilang patuloy na gumawa ng masarap na tinapay. Sumang-ayon si Kai dahil tingin niya ay parang isang digmaan ito at ang tinapay lang niya at ni Kazuma ang sandata nila. Nainis si Kyosuke dahil lagi na lang siyang hindi kasama at parang walang bilang kaya nag-away uli sila. May nagawa ng tinapay si Kyosuke at masaya siya dahil maganda sa stamina yung tinapay niya. Si Kazuma ay wala pa ding maisip na paraan para mas mapasarap ang Japan number 51 niya. Linait uli ni Kyosuke ang mga Kaiser pero biglang may pumasok. Narinig siya ulit ni Edward Kaiser. Pero si Kai lang pala ito na may maskara. Nainis si Kyosuke pero sinabi ni Kai na nakuha niya ito sa labas dahil pinamimigay ito ng libre. Siguradong maraming manonood para suportahan ang home team nila kaya kailangang kayanin nilang makapag-bake kahit matindi ang pressure dahil dayo lang sila. Wala pa din maisip si Kazuma kaya tinulungan siya ni Kai. Kailangan ilagay niya ang sarili niya sa customer niya. Kahit man nakagawa na siya ng sports bread ay hindi pa siya nakakagawa ng sports bread para sa isang F1 driver. Yung sports bread niya ay ginawa niya para sa ibang pangangailangan ng ibang atleta. Kaya nagka-ideya na si Kazuma. Ang tunay na pakay ni Kai dito ay para mas sumarap pa ang Japan ni Kazuma kasi kahit magkakampi sila parang magkalaban pa din sila ni Kazuma kasi pipiliin sa kanilang tatlo ang pinakamasarap na tinapay. Gusto niyang talunin si Kazuma gamit ang lupa number 6 niya. Araw na ng kompetisyon pero wala pa ding maisip si Kazuma. Pero dito niya ngayon naisip ang unang kailangan ng isang F1 driver. Sa sobrang bilis nila, paano nila nakikita yung paligid nila? Nagpaalam si Kazuma kay Kyosuke dahil may kukunin lang daw siya.
Nandito na sila sa Grand Casino at wala pa din si Kazuma. Pero masaya si Kai kasi ibig sabihin nito ay may naisip na si Kazuma. Nanlalait na naman si Kyosuke at sinabing hindi espesyal si Grand Kaiser. Tingin niya ay tamad ito dahil hindi din naman niya ginagamit yung mga kamay niya. Narinig siya ng mga Kaiser. Lumipat sa likuran ngayon si Edward at nagsalita ang panganay na si Grand Kaiser dahil tinawag siyang tamad ni Kyosuke. Biglang binawi ni Kyosuke yung sinabi niya at sinabing hindi naman yun yung sinabi niya. May pinakita sila ngayon kila Kyosuke. Inangat ni Bob ang balabal nila at nagulat si Kyosuke, si Sophie, si Kai at Kuroyanagi. Kamay yung nasa baba nila, hindi paa. Sabi ni Sophie na ito ang kamay ni Grand Kaiser, yung nasa tuktok. Halos 3 metro ang mga braso niya. Kwento niya na dahil ito sa pagsasanay niya nung bata siya para makalapit sa level ng tatay niyang si Alexis Kaiser. Ginawa niya ang pagsasanay na ito nung bata pa siya. Ginawa niya ito hanggang sa humaba na ang braso niya at nabuhat na niya ito. Inalis na niya ngayon ang balabal nila. Ito ang itsura nila sa loob ng balabal. Tinanong ni Kyosuke kung paano siya gagawa ng tinapay kung yung kamay niya ang nagbubuhat sa kanilang tatlo. Dito'y nag-transform sila. Ginamit ni Bob ang paa niya at ginamit ni Edward ang mga kamay niya. Ito na ang itsura nila ngayon. Gulat na gulat sila at sinabi ni Kuroyanagi na parang isang tikbalang na yung itsura nila. Napakalaki din ng muscle sa mga braso niya kaya 2 beses na mas matindi ang solar gauntlets niya. Maliban pa dyan ay may solar hands pa siya kaya tinawag niya itong solar hands gigantus. Nasisindak na sila. Sobrang flexible din ng mga daliri niya at mas flexible pa ito sa normal na goddess hands kaya tinawag niya itong laman de Diez Ultima o goddess hands ultima. Hangang-hanga sila Kyosuke dito. Biglang sumingit si Piero para sabihin sa kanilang naiinip na ang manonood dahil kanina pa sila inaantay. Kaya nandito na sila ngayon. Todo suporta sila sa home team nila, kaso late si Kazuma. Pero sinabi naman ni Piero na okay lang basta makagawa siya ng tinapay sa loob ng time limit ng 150 minutes. Ang inaalala nila ay 90 minutes ang kinakailangan ni Kazuma para makagawa ng normal na tinapay. Sa ngayon ay silang dalawa muna ang lalaban. Simula na, nagpasikat agad si Kyosuke at pinakita ang sangkap niya. Alam ito ni Kuroyanagi pero nung sasabihin na niya ay biglang si Piero ang nagsabi na barnacles ito o kabibing dagat. Hindi ito alam ng manonood kaya sinabi ni Piero na madalas kumikapit ito sa mga bato sa dagat. Kahit pangit ang hitsura nito ay popular ito sa Italia at sa Japan. Bumebenta ito ng mahigit 5 hanggang 10,000 yen. Pinakuluan ito ni Kyosuke para mas sumarap pa ito. Siguradong sigurado si Kyosuke na maganda ito para sa stamina ng isang sportsman. Pero umilo ang isang sangkap sa lamesa ng Kaiser. Nung sasabihin na ni Kuroyanagi kung ano ito ay sumingit uli si Piero at sinabing pulbos ng perlas ito. Epektibo ito sa pagpapaganda dahil sa antioxidants nito. Kapag pinapawisan ang atleta sa sports, may namumuo ng mga aktibong oxygen sa katawan. Para maisara o maalis ito ay kailangang kumain ng pagkaing may antioxidants kaya dito pumapasok ang pulbos ng perlas. At hindi lang normal na perlas ito. Ito ang pinakamagandang perlas sa buong mundo kaya mas maraming amino acids at calcium ito. Naghiyawan ng mga tao at kinantsawan sila Kyosuke. Nanghina bigla si Kyosuke habang si Grand Kaiser ay bumubulong sa sarili niya na dismayado siya sa hina ng Japan. Si Kai naman ay palaban pa din at mapapansin na kulay pula yung dough niya. Nagtataka ang mga tao kung paano nangyari ito. Ipapaliwanag sana ni Kuroyanagi kaso nagtatampo na siya kaya si Piero na uli ang nagpaliwanag. Sabi ni Piero na dahil ito sa dugo ng snapping turtle o pagong. May hinalo din na red wine dito kaya naging pula. Sikat kasi sa Japan ang snapping turtle. Mayaman ito sa gelatin na may mataas na protina at ang dugo nito ay sobrang nakakapagpasigla. Matinding pampagana ito. Hinaluan din ito ng red wine na mataas sa anthocyanin na maganda para sa mga mata. Sakto ito sa mga drivers ng F1 na nagpapatakbo ng mahigit 300 km/h. Napakahalaga nito para makita nila ng mabuti ang racetrack kahit sobrang bilis ng takbo nila. Ito ang lupa number 6. Nagyayabang ngayon si Kyosuke. Parang siya yung nagyayabang na classmate mo na nakakuha ng mataas na score sa group project kahit wala naman siyang ambag. Pero chill lang si Grand Kaiser at sinabing yung kanya ay may anthocyanin din. Ang sabi mo, biglang umilo ng kulay asol yung dough ni Grand Kaiser. Minamasa pa niya ito gamit ang kanyang goddess hands ultima. Dahil ito sa blueberries sabi ni Piero. Mayaman ito sa anthocyanin. Hinalo niya ito sa dough kasama ang espesyal na yogurt kaya may protina ito, vitamina at calcium. Dahil dyan ay kinantsawan uli sila ng mga tao. Pilit na pinapalakas ni Kai ang loob niya pero sinabi ni Grand Kaiser na may kapintasan ang tinapay niya kaya nagalit si Kai. Pero hindi alam ni Kai kung anong problema ng tinapay niya. Lagot sila ngayon. Isa pang problema nila ay 90 minutes na lang ang natitira at wala pa si Kazuma. Kulang na ang oras ni Kazuma para makapag-bake. Tapos may kapintasan pa ang tinapay ni Kai. Paano na ang Japan representatives? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.